4 na miyembro ng pamilya ng bayaw ko. Nakatira sa bahay namin ng 3 taon nang walang bayad. Dahil sinabi ko lang na masyadong siksikan ang bahay. Pinagsisipa ako ng bayaw ko sa harap ng lahat ng tao ng 6 na beses. At tiningnan lang ng asawa ko na parang wala siyang nakikita. Parang nakalimutan na nila lahat. Ang bahay pangkasal ay binili ko ng buong bayad bago kami ikasal. Ginozang, sayo na ang bahay. Tungkol naman sa basura sa loob, pakisuyo na lang na linisin mo. Walang problema. Ay, mag-ingat ka. Huwag mong sunugin ang apo ko. Nakautang na ba para sa bahay? Huwag maglagay ng sobrang asin. Sister-in-law, parang lalo kang nagiging pabaya sa pagluluto ngayon. Ang hirap ng trabaho ng kuya ko araw-araw. Pag uwi, magluto ka pa ng takeout. Ano bang maganda doon? Kumain. Mabait. Nandito na ang anak para kumain. CJ. Anong nangyari sa lipstick na to? Nabasag ang lipstick. Hindi ito paintbrush. Kanino ito bagong bili? Biyenan. Nabasag ang lipstick sa loob ng 1 taon, ganito pa rin. Masyado kayong kuripot, bakit bibili pa ng lipstick? Kailangan ko bang sabihin? Mas mabuti pang turuan ko na lang ang apo kong magpinta. Hinaharap. Magiging isang malaking pintor tayo. Bibili ako sa'yo ng 1 kahon. Honey. Yung panganay, ako at si Dong Mei ay tapos na sa dormitory sa pabrika. Gusto naming pumunta para magstay muna ng ilang araw. Magkakapatid tayo. Bakit ka mag-aalangan sa akin at sa asawa mong babae? Magstay ka kahit kailan. Hahaha. Sabi na pansamantala lang. Pero 3 taon na itong nakatira. Mula sa 2, naging pamilya na ng 4. Sobrang sikip ng bahay. Anong sinabi mo? Sabi ko, sobrang sikip ng bahay. Bahay ng kuya ko yan. Anong karapatan mo bilang estranghero para magsabi ng sikip? Anong klaseng bagay yan para makialam? Siksik, siksik, siksik. Siksik lang, siksik lang. Nanay, tandaan mo ito. Ito ay bahay ng kuya ko. Hindi ito bahay mo. Kung magsasalita ka pa, sasaktan pa kita. Nanay, nanay, nanay. Nanay. Sige na, sige na. Isang pamilya tayo. Bakit ka pa nagagalit sa kanya? Hindi marunong makisama ang hipag mo. Kailangan mo siyang intindihin. Nagmamalaki ka pero walang hiya. Kung hindi dahil sa kuya ko, makakakuha ka ba ng ganitong magandang bahay? Mama, papahangin ko ang mga paa mo. Hindi masakit. Buksan mo ang pinto, mahal. Suwang, tigilan mo na. Buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Su, Wang. Yung kapatid ko, ganyan talaga ang ugali niya. Alam mo na yun. Bakit ka pa nakikipagtalo sa kanya? Suwang, isipin mo na lang na para sa akin ito. Nakaraan na yon, kalimutan mo na. Paano tayo makakapagkasama bilang pamilya kung ganyan ang gulo mo? Magtiis ka na lang. Ay. Bakit ang ingay sa umaga? Anong nangyayari? Zukay, paano mo maaring basta-basta magdala ng estrangherong lalaki sa bahay at mag-overnight? Asawa, Sixiao Kai. Nagsabi na siya sa akin. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Tiis ka pa sandali. Aalis na ang kaibigan niya bukas. Pasensya na. Ate, gusto ko lang sanang subukan. Hindi ko akalain na ganito kadali masira. Isa lang namang sirang pulseras yan. Ano bang espesyal dito? Mahal, bibili kita ng washing machine sa susunod na araw.
Nanay, ang bait mo naman. Ihuhugas ang diaper sa washing machine natin. Hindi ba't bumili ka ng espesyal na washing machine para dito? Ito ay automatic. Mas madali gamitin. Kahit mga gamit ng bata, pinapabayaan nyo, Ginay. Nanay, Lene. Asawa, nandito ka lang at umiwas. Mabilis lang lalaki si Inksin. Hindi na ako kailangan alagaan. 3 taon na kasal. Ang madalas kong naririnig ay itong 3 salita. 3 taon akong nagtiis. Ngunit ang kapalit ay lalong lumalala. Bakit pa ako magtitiis? Mabilis na benta, mas mababa sa presyo ng merkado. Maaaring pumirma ng kontrata ang mga cash buyer sa parehong araw. Suwan, buksan mo ang pinto. Kung hindi, talagang magagalit na ako. Kuya, anong ginagawa mo? Bakit di mo na agad palitan? Nambubus ka sa amin. Tigil na ang kantahan. Gulo nyo, hindi kami makatulog. Hi, Ginang Su, kumusta po? Ako po ay ahente ng real estate. Nakita ko po ang paglalarawan ng bahay nyo. 70 metro kwadrado, maayos ang pagkakagawa. Pang 5 taon na, iisa lang ang ari-arian. Isa po itong dekalidad na ari-arian. Sa kamay ko, may isang angkop na kliyente. Tingnan natin ang presyo. Walang problema ang presyo. Pwede ring mas mababa ng 0% sa market price. May isang hiling lang ako. Bayad ng buo, pinakamabilis. Agad na mailipat ang titulo. Walang problema, Yenye. Su, bukas, dalhin mo ang titulo ng bahay at Ye. Bumisita ka sa tindahan namin. Ang presyo at bilis ay tiyak na ikasasaya mo. Sige, ipadala mo sa akin ang address, magkikita tayo bukas. Sa loob ng 3 taon, para sa anak ko. Para sa pamilyang ito, nagtiis ako ng labis. Ngunit ang 6 na sampal na ito, ay nagbigay sa akin ng ganap na pangunawa. Ang aking pagtitiis ay hindi nagbubunga ng tunay na pagtrato. Lalo lang silang nagiging mapagsamantala. Tinanggap ko ang 6 na sampal na ito. Mabilis akong makakatanggap ng sagot ko. Anong oras na ba? Bumangon ka pa para magluto. Kung maghihintay ka pang magluto, mamamatay na ako sa gutom. Nagsasalita ang nanay ko sa'yo. Ang aga mo namang umalis. Anong gagawin mo? May kailangan akong asikasuhin. Nanay, parang nakakatakot yung ngiti ni Suwan kanina. Pwe, maagang maaga na namang hindi nagluluto at lumalabas. Sa tingin ko, kailangan niyang ayusin. Ginoong Su, nandito na kayo. Si Ginoong Su, anak ni Ginoong Zhang, mag-aaral na siya sa elementarya ngayong taon. Balak niyang bumili ng isang bahay. At pagkatapos, ililipat niya ang school record ng anak mo sa iyong distrito. Masaya siya sa bahay mo. Basta hindi masyadong mahal ang presyo. Tanggap niya naman. Sige, siya na lang. Kailan siya darating? Medyo malayo siya dito. Mga 0 minuto pa siguro. Tingnan mo yung mga datos. Pwede mo nang ihanda yung kontrata. CJ, haha. Ginoong Su, tungkol sa bahay nyo, nakaalam na ako. Kahit anong uri ng bahay, palapag o dekorasyon. Talagang nasisiyahan ako. Hahaha, eh. Ngunit tungkol sa presyo. Tingnan mo, ang presyo sa merkado ay 9 milyon. Iaalok ko sa iyo ang 8.5 milyon. Ngunit dapat ay buong bayad. Ay, walang problema, tiyak na walang problema. Hahaha. Yan, ye. Su, ye. Zhang, kung wala nang ibang katanungan, ay pipirmahan na natin ang kontrata. Bukas ay diretsyo tayong mag-asikaso ng paglipat ng ari-arian. Boss. Yan, ye. Su, ang deposito na 500,000 ay naipadala na sa inyo. Maaari niyong tingnan. Kung wala na kayong ibang katanungan, magkikita tayo bukas ng umaga ng 9:00 sa sentro ng transaksyon ng ari-arian. Sige, magkikita tayo bukas ng umaga ng 9:00 sa sentro ng transaksyon ng ari-arian. Ayos, ayos. Hahaha. Saan ka pumunta? Bakit hindi ka sumasagot sa telepono? Galit ka pa ba? Pag-usapan natin. Gusto mo bang pag-usapan ngayon? Nandyan na.
Alam mo pang bumalik, magsimula ka ng magluto, lahat tayo ay nagugutom na. Bakit ang tagal ni Suwan sa opisina ngayon? Nag-resign ako sa trabaho. Nag-resign na ako. Ano na ang kakainin mo? Naasa mo ang anak ko. Huwag kang mag-alala, hindi ko kailangan ng anak mo. Bumalik ako sa bahay ng nanay ko para kumain. Ano nang sinasabi mong bumalik sa bahay ng nanay? Suwan, anong ibig mong sabihin? Gusto mo pa bang magpatuloy? Hindi na siguro. Siwan, parang marami ka nang natutunan na. Nangangahas kang makipag-usap sa nanay ko ng ganyan. At saka, anong problema mo? Sino bang nag-utos sa'yo na magluto? Hindi ako katulong ng pamilya mo. Mukhang kailangan mo na namang ayusin ito. Ay, siksiyaw kay, hindi siya marunong. Ikaw rin, hindi ka marunong. Hayaan mo siyang umalis, ang anak na ikinasal ay parang tubig na nahulog. Gusto kong makita kung gaano siya katagal mananatili sa bahay ng magulang. Tama. Wala na ang kuya ko. Wala na ang pamilyang ito. Ikaw, isang babaeng tinanggal sa trabaho, ay umuwi na umiiyak para humingi sa atin. Nakita mo ba, ma? Nakangiti pa siya sa akin. Sinasadya niya akong provokahin. Hayaan mo siyang magsisi sa kanyang mga ginawa. Suwan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Gusto mo bang gawing magulo ang tahanan na ito? Ang tahanan na ito. Zuyin, tinatawag mo bang tahanan ito? Sa mga taong ito, bukod sa pagsasabi sa akin na magtiis, ano pa ang alam mo? Laging nagtatago ka tulad ng isang ostrich. Nandyan ka lang, nagbabala kayo na parang hindi mo nakikita. Ang kapatid ko ay may masamang ugali. Mali ang manakit siya. Pero may pagkakamali ka rin. Hindi ko dapat sinabi iyon na nakapagpasiklab sa kanya. Kaya't kasalanan ko pa rin yon. Siya pa rin ang kapatid kong lalaki. Ano ang magagawa ko? Kailangan bang makipag-away ako sa kanya para sa'yo? Kailangan namang magpatuloy ang buhay ng pamilya. Kailangan mo bang mag-eskandalo at umuwi sa bahay ng magulang mo? Tapos na ang masayang buhay natin. Hindi ako nakikipag-usap sa'yo. Sino ka ba? Hindi kita pinapayagang umalis. Iwanan mo ang bata. Sasabihin ko sa'yo, kung lalabas ka ng pinto na tumayong araw. Hindi ka na makakabalik. CJ. Suwan. Suwan, why? Pabayaan mo siyang umalis, magsisisi rin siya. Ikaw kasi ang sobra mong pinalalambing. Kaya hindi na niya alam ang tama at mali. Suwan. Kung kaya mo, huwag ka nang bumalik. Nandito na si Mama. Anak, na-miss mo ba si Lola? Na-miss mo ba si Lola? Ay naku, hahaha. Talagang mabait na bata si Lola. Ama, hahaha. May naiwang pagkain si Mama at si Papa para sa'yo. Dali, kain na. Kain na, anak. Gabi, dadalhan kita ng pagkain, okay? Ingat ka. Haha, bilisan mong kumain. Nanay. Salamat. Huwag kang mag-alala, nandito lang kami ni tatay. Iingatan ka namin buong buhay mo. Anak ka na, gano'n ka nakatanda? Kain na habang mainit pa. Pareho pa rin ang lasa. Lasa ng bahay. Ayos lang, hahaha. Mom, Dad, lalabas muna ako. Ang aga mo namang lumabas. Yinan, may kailangan lang akong asikasuhin. Kumain ka muna ng agahan bago umalis. Hindi na, may mahalagang bagay akong dapat gawin ngayon. Lagi na lang hindi kumakain ng agahan. Kaya mo bang gawin yan? CJ, hawakan mo, kumain ka habang nasa daan. Natapos na ang proseso ng paglipat ng bahay. Pakikuha ang bagong titulo ng ari-arian. Hahaha. Talagang maraming salamat sa'yo, Yenye. Su, walang anuman. Oh, tama nga. Nakapaghanda na ang accounting ng natitirang 8 milyong. Ipapadala ko na ito sa'yo ngayon. CJ. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Ay. Sister Su, kung kailangan mong bumili pa ng bahay, sabihan mo lang ako anumang oras. Medyo mahirap na ang magbenta ng bahay. Pero makakabili ako. Ay, Sister Su, huwag kang mag-alala. Siguradong makakahanap ako ng pinakakomportableng bahay para sa'yo. Zoe, maghiwalay na tayo.
Natatanggap na ni Emie. Zhang ang natitirang bayad. Ngayon, sayo na ang bahay. Pwede mong kunin ang bahay kahit kailan. Ang password ng bahay ay 02036. Pumunta si Master sa Shenzhen Bay para magtingin ng dagat. Ano ba talaga ang pinagkakaabalahan nila? Bigla na lang nilang sinabing gusto nilang maghiwalay. Anong ka ba? Isa siyang babae na nawalan ng trabaho at may anak pa. Kala mo talaga na seryoso siyang makipaghiwalay sa'yo. Kuya, sinasadya lang niya yun para takutin ka. Kuya, sobra mo namang pinapasan siya. 3 araw na walang palo, tanging bubong ang mabubuwal. Tingnan mo, kung papaluin ko siya, mangahas ba siyang magsalita. Hintayin mo siyang bumalik, tingnan mo kung paano ko siya papagbigyan. Bigyan pa siya ng aral, para malaman niya kung sino talaga ang amo sa bahay na ito. Sige, manatili na lang kayo dito sa bahay. Papasok na ako sa trabaho. Hintayin si kuya na umuwi mamaya at pag-usapan ito. Hayaan mo akong tumira kasama si Dongmei at ang apo mo. Basta't si kuya ay nag-isa ngayon. Hindi naman kailangang malaki ang bahay eh. Mama, meron kang maliit na kwarto. Matagal na kaming 3 sa sala lang nakatira. Dapat na rin kaming mapatira sa pangunahing kwarto. Sige, mamaya ibibigay ko na sa inyo. Sabi ni kuya, ganito. Para turuan si Tia. Tingnan natin kung magtatangka pa siyang umuwi sa bahay ng ina niya. Sigurong bumalik yung masamang babae na yon. Papasukin natin siya para makita. Sister-in-law, may mukha ka pang bumalik. Sino ang hinahanap mo? Wala akong hinahanap. Nandito ako para kunin ang bahay. Upa ako. Anong bahay? Mukhang nagkamali kayo ng lugar. Hindi kami nagkamali, ang bahay na ito ay ngayon aking pribadong pag-ari. Ito ang titulo ng ari-arian. Ano mangyayari yon? Ang bahay na ito ay kay aking manugang na si Suwan. Paano naman ito magiging iyo, walang duda? Magsiwi na kayo, hindi kayo welcome dito. Ngayon, ito ay bahay ko. Kayo ang dapat umalis. Sino ka ba? Ito ang bahay ng kapatid ko. Magsiwi ka na. Bata, pinapayuhan kita na maging maingat sa mga sinasabi mo. Naibenta na sa akin ng dating may-ari na si Suwan ang bahay na ito. Ako na ang may-ari dito. Kung hindi kayo alis, huwag kayong magalit kung ako'y maging masungit. Ibinenta mo ang bahay na ito. Yung babaeng iyon ay ibinenta ang bahay sa'yo. Naghahanap ka ng gulo. Bitawan mo na. Wala akong pakialam sa alitan niyo ni Suwan. Ang bahay na ito ay akin na ngayon. Bibigyan ko kayo ng 1 oras para ayusin ang mga bagay niyo. Lumipat na dito. Kung nandito pa kayo pagkatapos ng 1 oras, mag-ulat ako sa pulis dahil sa illegal na pagpasok. Papuntahin ang mga pulis. Ay naku. Wala nang katarungan. Talagang gusto akong ipahamak nitong Suwan. Anong gagawin natin, mahal? Kung lilipat tayo, saan ka nakatira? Hindi ka naman pwedeng magpalipas sa kalye lang, di ba? Sino nang pinatatakot mo? Hindi ako tatakutin, anong magagawa mo sa akin? Hello, kumusta? Nais kong tumawag sa pulis. Sa Unit 602, Building 3, Uksuan Community. May tao na iligal na pumapasok sa aking pribadong ari-arian. Ayaw umalis, ikaw. Hindi ako si Anna. Su, sa mga taong hindi ka mag-anak o kakilala, hindi na kailangang magpakita ng awa sa inyo. Ay, Suwan. Siya ang malas na bituin. Napakamaalam niya. Sobrang sama ng loob niya. Anak, anong gagawin nila ngayon? Huwag kang mag-alala, anak. Paano pa kaya si kuya? Mag-isip pa siya ng paraan. Ito ay gawa ng kapatid kong lalaki. Kailangan niyang maghanap ng paraan para ayusin ito. Susunod na yugto. Ang aming trabaho, ang focus ay susunod na yugto. Kasalukuyan tayong nagkikita. Maaaring may nangyaring hindi maganda sa bahay ng manager. Ako. Nanay, anong nangyari ay naku. Anak, sa wakas ay sumagot ka na sa telepono. Mabilis kang umuwi. May malaking problema dito sa bahay. Itong malas na si Fuan. Ibenta na ang bahay.
Nanay, anong sinasabi mong ibinenta ang bahay? Paano mangyayari iyon? Bakit hindi? Nandito na ang bagong may-ari ng bahay na may hawak na titulo. Huwag kang mag-alala, nanay. Paano ako hindi mag-aalala? Ihahatid na tayo sa labas. Ano ang gagawin ni nanay? Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Babalik ako agad. Paumanhin, ang numerong ito ay hindi makontak sa ngayon. Paano mo nagagawa yan? Kumusta si nanay? Nanay, ano nang sinabi ng kuya? Sinabi niyang babalik agad. Siguradong may paraan ang kuya. Ganon din ang kuya. Hindi nga kayang kontrolin ang sariling babae. Walang hiya. Nakalipas na ang pangyayaring iyon. Tingnan mo kung paano ko ayusin si Suwan, ang babaeng iyon. Talagang kakaiba ang pamilyang ito. Anong sinabi mo? Sinasabi ko na mabenta ang bahay ni Yanji. Su, bastos. Kayo, isang pamilya ng mga vampira. Nakatutok sa bahay ng iba. Hindi man lang marunong magpasalamat. Ngayon, wala pang hiya. Nakakainis. Ito ay aming pamilya. Walang kailangan sa'yo. Kahit na sa kanya ang bahay. Pero siya ang ikinasal sa kapatid kong lalaki. Yung bahay ay sa kapatid kong lalaki. Sa kapatid kong lalaki, ay sa akin. Wala siyang karapatang ibenta ito. Wala siyang karapatang ibenta sa akin. Itong bahay na ito, ay sa pamilya namin ang Laoziu. Yung sertipiko ng ari-arian mo. Hindi na ito balido. Hindi kayo ang may karapatan na magsabi kung ano ang tama. Ang batas ang may huling salita. Sino ang nag-ulat sa pulis? Mr. Pulis, ito ay malinaw na sa amin. Ngunit gusto niya kaming paalisin. Kailangan niyo kaming tulungan. Uy, bakit umuwi si Xiaozu ng maaga ngayon? Tara na. Ginoong Zhang, Miss Su, pupunta ako sa pagkuha ng bahay ngayon. May interes ka bang pumunta at makisaya? CJ, nawala na sa akin ang bahay ni Zoe. Kayo talagang mga Zhu, parang mga nawawalang aso. Hindi mo pa alam, di ba? Nawala na ang mga Zhu ngayon, tinanggal sila. Anong nangyari? Hindi pa rin sapat ang ginawa ng pamilya ni Lao Zhu. Narinig ko, pinagtataga si Shuhuan kagabi. Gusto pa nilang angkinin ang bahay ng iba. Tiyo diretso na nilang ibinenta ang bahay. Narito na ang mga pulis. Para sa akin, dapat noon pa ito nangyari. Isang buong pamilya na araw-araw nag-aaway. Ay, ang pamilya ng nakababatang kapatid ay hindi umaalis sa bahay ng iba. Palagi na lang siyang nangingibabaw at nananakit kay Suwan. Kung ako si Suwan, matagal na akong sumuko. Talagang karapat dapat siya sa ganito. Yee! Mr. Pulis, nandito na ang anak. Sa wakas, bumalik ka na. Sabihin mo na agad sa kanila. Ang bahay na ito ay pag-ari ninyong mag-asawa ni Suwan. Wala siyang karapatang ibenta ang bahay na ito. Ma, huwag kang mag-alala. Ikaw si Zoe, di ba? Ako ang bagong may-ari dito. Sa ngayon, iligal niyong sinasakop ang aking personal na ari-arian. Pakiusap, umalis na kayo at dalhin ang inyong mga gamit. Kalokohan, ito ang zara ng asawa ko. Imposibleng ibenta ito. Ginoong Zoe, pakikalma ka muna. Pag-usapan natin ito ng maayos. Imposibleng bumili ng bahay ang asawa ko. Huwag mo siyang paniwalaan. Naiintindihan na namin ang sitwasyon. Bahay na ito ay pag-ari ni Yanji. Suwan bago siya ikasal, at nakalagay sa titulo ng ari-arian, na ang pangalan lang ni Yanji. Suwan ang nakalista, at siya lang ang may 100% na karapatang magdesisyon. Pero walang pero. Dahil personal na pag-ari ni Yanji. Suwan ang bahay, hindi niya kailangang humingi ng pahintulot sa'yo. At bukod pa dyan, naayos na ang transfer ng pagmamay-ari kahapon. Ako ang lehitimong may-ari ng bahay na ito. Kayo at ang inyong pamilya ay kailangang umalis agad. Naka-verify na namin ito. Tama ang sinabi ni Ginoong Zhang. May karapatan siyang hilingin na agad ninyong gawin ito. Hindi ganito. Nagpalitan lang kami ng ilang salita. Paano siya magiging ganito katigas ang ulo? Naibenta na ang bahay. Paano ako makakapag-stay dito? Ang sama naman yan. Nag-aaway lang kami ng konti. Noong nakita ko si Ginoong Su kahapon, namamaga na ang mukha niya. Ito ba ang tinatawag ninyong pang-aabuso sa pamilya? Dapat na siyang sampalin ng 6 na beses. Kung magreklamo kayo sa pulis, ikaw ang mananagot sa kaso. At bilang asawa niya, ikaw ang dapat magprotekta sa kanya kahit na ano paman.
At magdadagdag pa ng kung ano-ano. Basta nag-aaway lang tayo. Kahit na ang sinasabi mo, karapat-dapat ka bang maging lalaki? Bakit ka nagkakaroon ng ganyang ugali? Maaari mo akong kausapin, pero bakit ayaw niyang ibenta ang bahay? May dahilan siya. Akala mo ba, itinuturing niya akong asawa niya? Hindi ka karapat-dapat maging asawa niya. Isa ka lang nakasama ng mga taong ito. Vampire na nagsususo ng dugo niya. Ngayon na ang karma niyo, mga parasitiko. Isang pangkat ng mga itinaboy na basura. Kung wala siya, wala kayong kwenta. Tumahimik ka na. Sabi niya, kalahati ng bahay na ito ay akin. Sabi niya yun. Pasensya na. Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang. Ako po ito. Ano bang pangalan? Mabilis, ayusin mo ang mga gamit para sa akin. Umalis ka. Nabigyan na kayo ni Ginoong Zhu ng palugit sa upa. Mangyaring ayusin ito agad. Kung masyadong marami ang mga gamit, maaari mong ipasa ang mga bagahe sa tanggapan ng pamamahala ng komunidad. Kapatid ko. Talagang itataboy na tayo ngayon. Saan tayo pupunta? Mabilis, mag-isip ng paraan. Talagang pinalayas na sila ngayon. May magandang palabas na tayo. Araw-araw nag-aaway. Sa susunod, magiging tahimik na ang gusaling ito nang wala sila. Itong pamilyang ito, laging maingay. Hindi umaalis sa ibang tao. Kung ako, sobrang hindi ko na kayang tiisin sila. Ngayon ay mas mabuti na. Lahat sila ay naging mga asong ligaw na. Tumahimik ka. Ay naku, anong kasalanan ang ginawa ko? Nag-asawa ng ganitong masamang loob na manugang. Asawa. Pinipilit ako sa masamang landas. Wala na akong mukhang maiharap sa tao. Ayaw ko nang mabuhay. Sobrang sarap ng pakwan na ito. Matagal ko nang sinabi sa'yo, ang manirahan sa bahay ng iba ay hindi pang matagalan. Hindi ka nakinig, ngayon ay ganito na. Pinaalis ka na parang aso. Nawala na ang iyong dangal. Tumahimik ka rin. Nagkamali ako. Mama, wala na akong tahanan, iyak, iyak, iyak. Alam ko na, iyak na lang. Nakakainis na talaga. Kapatid, magsalita ka naman. Ano na ang susunod nating gagawin? Hindi mo naman pwedeng hayaan na matulog sa kalye si nanay at tayo, di ba? Sana nandito ka rin. Bakit ka laging nagpapanggap na patay dito? Tayo ang pinalayas mula sa bahay mo. Kailangan mong managot dito, Zoeyay. Hindi ba't lagi mo akong pinapagsabihan na magtiis na lang at lilipas din ito? Paano ko ito kayang tiisin? Ay naku. Paano ko nagawang ipanganak ka, ikaw na walang silbi? Hindi mo nga kayang kontrolin ang sarili mong asawa. Kaya naibenta mo pa ang bahay natin. Sige, sabihin mo. Ano na ang mangyayari sa ating pamilya ngayon? Mag-isip ka naman ng solusyon. Hayaan mo siyang mag-isip. Mukhang naubos na ang pera niya sa inyo lahat. Ngayon, baka hindi na tayo makapag-upa ng bahay. Itong walang kwentang tao. Sa katunayan, walang kwenta. Siguro mali si Mama. Kahit ang sarili niyang babae, minamanage niya. Walang tunay na lalaking ugali. Lene, ako'y nasira dahil ikaw. Dahil sa pagtulak mo sa kanya, umabot tayo sa ganito. Wala na kaming bahay. Hindi ko siya sinuntok dahil sa'yo. Hindi niya mapanatili ang sarili niyang babae. Ngayon, sisihin mo na ako. Hindi ako nag-aral tulad mo. Nangyari bang nagkulang ang utak ko noon? Bakit ko siya magustuhan? Tingnan mo, anak. Yung maliit na bastos na yon. Suan. Bumalik ka sa akin, Suan. Huminto ka. Huminto ka sa akin. Suan. Sige, kuya. Hindi na babalik ang babaeng iyon. Di na maaga. Mas mabuti pang isipin natin kung anong gagawin ngayong gabi. Na, anak, isa lang namang babae yon, di ba? Ang galing mo talaga. Balang araw, siya ay magmamakaawa sa'yo. Ngayon, ang buong pamilya ay nag-freeze dito. Mas mabuti pang maghanap ka muna ng bahay. Bago mo siya kausapin. Nagbigay ako sa sarili ko ng kalahating araw na pahinga. Naramdaman ko ang hindi pa nararanasang kalayaan at kagaanan. Tungkol kay Zoe. Wala na ang bahay ko. Wala siyang halaga.
Kahit na nga walang makitang lugar para protektahan ang pamilya mula sa ulan at araw. Kahit na walang mapagtaguan. Suwan, bakit nyo ni-block ang numero ko at ng pamilya ko? Nagkaroon ako ng bagong numero para makontak ka. Sobrang naman ang ginawa mo. Nasaan ka na ba ngayon? May kinalaman ba ito sa'yo? Bakit mo ginawa yan? Binenta mo ang bahay, saan kami titira? Ang bahay ko, kung gusto kong ibenta, ibebenta ko. Sino ka sa akin? Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Ganito ka na ba kaawa? Sa huli, tayo ay mag-asawa. Ang nanay ko at kapatid ko ay pamilya mo rin. Halagahan ng katapatan. Ang bahay ay aking ari-arian bago ang kasal. Kung gusto kong ibenta, ibebenta ko. Ito ang aking karapatan. Sa lalong madaling panahon, hindi na tayo mag-asawa. Ipapakiusap ko sa abogado ko na makipag-ugnayan sa iyo bukas tungkol sa paghihiwalay. At tungkol sa karapatan sa anak. Talagang ganito ka walang puso. At ang pangatlo at ang pinakamahalaga. Hindi sila bahagi ng pamilya ko. Mula nang tinulak ka ng kapatid mo at pinili mong manahimik. Para sa akin, kayong lahat ay mga estranghero lang. Wala akong obligasyon na mamuhay kasama ang isang grupo ng mga estranghero. Si Suwan ay nakaraan na. Bakit ang sama ng loob mo? Hindi ka naman ganyan dati. Dati, tiniis ko sila. Kaya ang kapatid mo at nanay mo ay patuloy na umaabuso sa akin. At sa tingin mo, dapat ko lang itong tiisin. Ngayon, ayaw ko na. Sige na. Kung yan lang ang gusto mong sabihin. Ihihinto ko na. Bukas, makikipag-ugnayan sa iyo ang abogado ko. Magandang gabi. Kamali ako, talagang nagkamali ako. Bumalik ka na ngayon. Magsimula tayong muli, okay ba? Papaluhurin ko si Zeukai para humingi ng tawad sa'yo. Papaluhurin ko siya para humingi ng tawad sa'yo. Basta't bumalik ka. Ano man ang mangyari, okay lang. Zeuyi, masyado ng huli. Hindi ako Santa Maria. Hindi ko rin siya mapapatawad. Hindi ko rin kayo bibigyan ng pagkakataong saktan ako muli. Sa ngayon, ang buhay ko ay para sa sarili ko at sa anak na babae ko. Kamusta ang kapatid? Bumalik na ba ang babae sa dati? Nagbigay na ng mukha pero walang hiya. Ano ang kinakatakutan? Nanay, nagkamali ba talaga kami? Ano ang mali? Kung ikakasal sa isang manok, sumama sa manok. Kung ikakasal sa isang aso, sumama sa aso. Si Suwan, siya ang nanay natin. Huwag na nating pag-usapan yan muna. Ang pinakamahalaga ngayon ay makahanap muna tayo ng matutuluyan. Kuya, saan kaya tayo titira ngayong gabi? Sa bahay na ito, ikaw lang ang may kakayahan. Hindi pwedeng hayaan mong magpalaboy-laboy lang si nanay sa kalye. Ako. Bumalik na ang manika. Natutulog na ang bata. Pagod ka na buong araw. Magpahinga ka na ng maaga. Ay, magpahinga ka na ng maaga. Ako na ang bahala sa bata. Salamat, Mom at Dad. Bodong bata, pamilya tayo. Bakit ka pa nagpapasalamat? Ito ang aking tahanan. Sa mga taong ito, parang libre akong katulong sa tahanan ng mga Zhou. Bumangon ako ng mas maaga pa sa manok. Natulog ako ng mas huli pa sa aso. Nag-aalaga sa mga bata at pagkatapos ay sa mga matatanda. Nag-aalaga sa asawa at pagkatapos ay sa nakababatang kapatid ng asawa. Ang natanggap ko ay hindi pa sa salamat, kundi ang pakiramdam na ito ay dapat lamang. At 6 na malalakas na sampal. Ang papel na ito ay patuloy na nagpapaalala sa akin. Gaano kamura ang pangako ng lalaki? Gaano kadelikado ang relasyon noong Ming at King? Lene, ako ay may mga magulang na laging sumusuporta sa akin. At ang aking anak na babae. Kuya, dito na lang tayo tumira. Ay naku, kuya. Lugar ba ito para tirhan? Gusto mong pasuin ng amoy ang nanay natin. Kuya, paano mo naman kayang hayaan kaming tumira sa ganitong lugar? Wala nga tayong matirahan dito. Paano tayo titira? Basta may matirahan, okay na yon. Kung hindi, sa kalye na tayo matutulog. Hindi ba, kuya? Ay, boss. Ako pa ang nanay mo. Pinaalis mo akong matulog sa kalye. Hindi ka ba natatakot na may sumaksak sa'yo? Ano ang gusto mong gawin ko? Binigay ko na sa'yo ang higit sa 10,000 piso na sweldo ko. Ay, sabihin mo sa akin ang tungkol sa pera. Kapatid ko, ang taas na ng mga presyo ngayon. Yung kaunting pera, hindi sapat yan. Agad mong tawagan si Siwang.
Nagtanong na ako. Yung bahay, nabenta ng mahigit 8 milyon. Pakiusap, ipabili mo kami ng bago. Ang dami niyang nabentang pera. Pero hindi pwedeng siya lang ang makuha. Sige, ayaw na niyang makipag-ugnayan. Binlock niya pa nga yung bagong account ko. Hanapin mo na lang siya. Nasa bahay mother-in-law siya ngayon. Mag-walk out ka sa bahay niya. Hindi ako naniniwala na makakabaliktad pa siya. Puntahan mo siya sa bahay niya. Paibigin mo sa kanya na ilabas ang pera. Bumili pa tayo ng isa pang set. Asawa ng anak namin sa pamilya ni Zhu. Ang pera niya ay pera rin namin sa pamilya ni Zhu. Sapat na kayo. Hanggang ngayon iniisip niyo pa rin kung paano saktan si Su. Hindi niyo ba naisip? Wala naman kaming ginawang mali. Bakit pa kami magre-refleksyon? Mama, ang pagod ko na talaga. Pakiusap, huwag mo nang sabihin. Isang kama lang. Paano tayo matutulog ngayong gabi? Paano pa nga? Isang kama na lang ang natira. Matutulog ang nanay, ako sa sahig. Naku, sa bahay ng kuya mo, kahit papaano, may maliit na kama. May sofa pang matulugan. Pinapadapa mo ang anak ko sa sahig. Ayun na, panganay. Hindi mo nga maasikaso ang sarili mong asawa. Gusto mo pa bang matulog sa kama? Tumayo ka na sa akin. Tumayo ka na sa akin. Ay naku. Akala ko noon na ang pamilya sa tabi mo ang pinakamalaking kaligayahan. Para mapanatili ang pagmamahal na ito, paulit-ulit kong pinagsisisihan si Suwan. Pero hanggang ngayon napagtanto ko na ang pinoprotektahan ko ay isang grupo ng mga parasitikong sumisipsip ng dugo, at yung tanging taos pusong nagmahal sa akin, na nagbigay sa akin ng isang tahanan, ay nagawa ko ng sadyang itulak palayo. Alam kong nagkamali ako. So hindi ko alam kung ano. Magandang araw, Atty. Huang, ako si Suwan. Magandang araw, Miss Su. Pakiupo na po. Pakibigay muna sa akin ang isang maikling paglalarawan. Ngayon, may isang sitwasyon tayong harapin. Naiintindihan ko na ang sitwasyon ni Yanjie. Su, kailangan kong sabihin. Yanjie. Su, napakaganda ng iyong ginawa sa harap ng karahasan sa tahanan at ng isang lalaking hindi marunong pahalagahan ka. Ang pinakamainam na hakbang ay agarang itigil ang pagkalugi at protektahan ang iyong ari-arian at kaligtasan. Atty. Wang, ikaw ang pinakamagaling na abogado sa diborsyo sa buong lungsod. Nasa iyo na ang buong responsibilidad sa bagay na ito. Una, tungkol sa bahay. Ang bahay na ito ay iyong ari-arian bago ang kasal. Ang 8 milyong nakuha mula sa pagbebenta ng bahay ay sa iyo lamang. Walang makukuha si Zoe. Pangalawa, tungkol sa issue ng kustodya ng bata. Mayroon ka ng matatag na tirahan. Bagaman sa ngayon, nasa bahay ng iyong mga magulang ka. Ngunit kaya mong bumili ng bagong bahay anumang oras. Mayaman ka sa pondo. Kumpleto ang mga kondisyon upang lumikha ng pinakamainam na tirahan at edukasyon para sa mga bata. Ngunit ang pinakamahalaga ay, pinapayagan o kahit pinapabayaan ni Zoe ang mga kamag-anak na mang-abuso sa iyo. Kaya't ang puntong ito sa korte ay labis na mahirap para sa kanya na makuha ang kustodya ng bata. Napakahirap nito, kaya Yanjie. Su, ang iyong tsansa ay 100%. Abogado Wang, mayroon lang akong isang hiling. Pakiproseso na agad ang annulment. Ayokong makipag-ugnayan pa sa pamilya niya. Walang problema, agad kong isusumite ang kaso sa korte para sa annulment. At mag-a-apply ng proteksyon sa ari-arian. I freeze ang lahat ng bank accounts at ari-arian ni Zoe. Para maiwasan niyang ilipat ang kanilang pinagsasaluhang ari-arian. CJ. Pasensya na. Asawa, natagpuan na rin kita. Bitawan mo na, wala nang dapat pag-usapan sa atin. Hindi. Ako. May gusto akong sabihin. Asawa, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat pinabayaan ang kapatid ko. Hindi ko dapat hindi tumayo para sa'yo nang sinaktan ka. Bastos, hindi ako tao. Tatay, bigyan mo ako ng isang pagkakataon pa, okay ba? Alam kong ayaw mong manatili sina mama at ang kapatid ko sa bahay. Nagpaupa na lang ako sa kanila sa labas. Hindi, uwi na lang sila sa probinsya. Para hindi na nila muling istorbohin ang buhay namin. Huli na, Zoe. Napagpasya na akong ipasok sa abogado ang proseso ng paghihiwalay. Hindi na ako magbibigay pa ng pagkakataon na masaktan ako. Asawa, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Ayaw ko pang maghiwalay. Mabubuhay tayo ng maayos tulad ng dati. Kung may silbi pa ang paghingi ng tawad ni Zoe, bakit pa kailangan ng pulis? Kung ang pagyuko lang ay makakakuha na ng kapatawaran, di ba sayang ang 6 kong sampal? Ikaw lang ang nagsabi ng sorry, hindi pa rin ako pinatawad.
Hindi ko kayang mawala ang pamilya na ito. Para sa mga anak ko, isipin mo si Sian. Kung talagang gusto mong iligtas ang mga anak mo, kaya't makipaghiwalay na tayo agad. Ako ay babae. Kailangan kong maging magandang halimbawa para sa anak na babae. Hindi ko siya pwedeng hayaan na isipin na ang mga babae ay dapat magtiis, na dapat walang katapusang umatras. Asawa. Hindi ko kayang iwan ka. Bitawan mo ako. Hindi, asawa. Hindi ko kayang wala ka. Bitawan mo ako. Hindi kita kayang mawala. Bastos ka. Bitawan mo ang anak kong babae. Bitawan mo ang anak kong babae. Dahil hindi mo kayang protektahan ang anak kong babae, kaya't sana ay lumayo ka na sa kanya. Tatay, huwag mo akong tawaging tatay. Hindi ko kayang maging ganun para sa'yo. At hindi ka karapat dapat na maging manugang ko. Tatay, pakinggan mo ako. Huwag nang magpaliwanag. Ikaw at ang pamilya mo. Alam na namin ang lahat ng ginawa ninyo sa aking anak na babae. Alam na namin. May abogado na siyang inatasan. Makikipag-usap siya sa'yo tungkol sa diborsyo. Huwag ka nang muling makialam sa amin kung hindi. Magsasampa kami ng reklamo. 3 taon na si Vander. Hindi siya pwedeng mawala ng walang tatay. Kayo na lang ang magpasensya sa hirap na ito. Patawarin niyo na ako sa pagkakataong ito, sana. Huwag niyo kaming gagamitin para sa moral na pananakot gamit ang apo kong babae. Hindi namin tatanggapin ang ganyang paraan. Samantala, ngayon na, umalis ka na agad ha. May natitira pang kaunting dangal. Anak, pag alis mo sa bahay, ipapagluto ko sa nanay mo ang paborito mong manok na sabaw. Sige na. Asawa. Alam ko talagang nagkamali ako. Bakit hindi niyo ako mapatawad kahit isang beses? Bigyan mo ako ng pagkakataon, asawa. Asawa. Humidit. Puno ng amoy ng usok. Nagsisigarilyo ka, gusto mo bang mapatay kami? Bakit ka nagmamalaki? Akala mo ba may utang na loob ako sa'yo? Sige, subukan mo. Sige, bubugin mo ako. Kakatakas lang ni Suwan. Ngayon, gusto mo rin akong takasan. Hindi ikaw. Sige na, subukan mo. Tama na, ang sakit na ng ulo ko. Pwede bang makapagpahinga ako sandali? Lahat ng bahay amoy usok. Amoy instant noodles, amoy pawis, amoy mabahong paa. Paano magiging tahimik? Kaya mo bang magsalita ng ganito sa nanay ko? Binibigyan kita ng respeto, ha? Kuya, nakabalik ka na. Kuya. Nakita mo na ba yung walang hiya na yon? Kukunin ba niya ang pera pabalik? Alam ko na hindi mapagkakatiwalaan ang siraulo na yon. Hoy, sabi ko nga. Hindi ka pa rin ba tunay na lalaki? Hindi mo pa maibalik ang sarili mong pera. Anong gagawin natin ngayon? Hindi naman pwedeng manatili tayo dito magpakailanpaman. Tama ka, kuya. Malaki naman ang sweldo mo, di ba? Maghanap ka na agad ng mas malaking bahay para sa amin. Nagsisimula ng Makati ang likod ng anak ko ngayon. Hindi talaga ito lugar para sa tao. Tama, kuya. Bilis, maghanap ka ng bahay. Kapag nakaayos na tayo, saka natin hahanapin ang sinungaling para magpataw ng parusa. Huwag natin siyang palampasin. Boss, mabilis, maghanap ka ng bahay. Ayaw ko nang manatili dito kahit isang araw. Nanay, yung sweldo ko dati. Maliban sa mga pang-araw-araw na gastos ko, lahat ay ibinigay sa iyo at kay Xiao Kai. Saan ako magkakaroon ng pera? Nagbayad ako ng renta para sa inyo. Bakit ako ang magbabayad? Wala akong pera. Wala rin ako. Yung mga perang ibinigay mo dati, hindi pa sapat para sa pamilya namin. Paano ako magkakaroon ng pera, kuya? Ngayon, si Suwan ang nagbabayad ng tubig, kuryente, at gas. Wala ka namang ginagastos. Paano pwedeng walang pera? Hindi mo ba ayaw magrenta sa amin? 30 ka na. Wala kang kahit pambili ng renta sa katawan mo. Tama, meron ka namang ipon, di ba? Wow, may ipon ka pala. Noong nakaraang buwan, binigyan mo pa nga ako ng 1,000. Galing yan sa pera sa secondary card ni Suwan. Nasa iyo pa ba yung secondary card? Pwede mo nang gamitin para magrenta. Yung pera sa card na yon ay sapat lang para magrenta ng isang maliit na 2 silid. CJ, kaya't magtipid muna tayo. Pagkatapos kong ayusin ang problema ko at ni Suwan, saka na lang. Paano naman kami titira sa maliit na 2 silid? Sinasabi ko na ito. Sa pagkakataong ito, hindi na ako matutulog sa sala. Boss, matanda na ako. Kailangan ko ng isang pribadong kwarto para makatulog ng maayos. Paano niyo naman magagawa ito? Wala ba akong kahit isang lugar na matutuluyan sa inuupahan kong bahay? Sobra na ba kayong mang-api? Hindi ba't pinag-usapan lang natin ito? Para sa akin, diretsyo na lang tayong magrenta ng 3 silid.
Mas komportable tayong makatira dito. Ang 3 silid ang pinakaangkop. Ganon, hindi na kayo kailangang makipag-agawan sa bahay. Yung pangalawang card, isang maliit na 2 silid lang ang kayang irenta. Kung ayaw nyo, wala na akong magagawa. Kung ganito, mas mabuting umuwi na lang kayo sa probinsya. Hindi talaga pwedeng umuwi sa probinsya. Bihira lang ako nakarating sa malaking syudad. Talagang hindi ako. Uwi talaga ako. Ganyan lang, nagmamadaling umuwi tayo. Baka mapagtawanan pa tayo ng mga kababayan natin. Paano na tayo magpapakatao kung ganito? Ayokong umuwi. Kung talagang papayagan mong umuwi kami, mamamatay ako dito. Kuya, sinabi na namin sa kanila noon. Dito kami para makasama si kuya at mag-enjoy. Sobrang nakakahiya para sa amin. Basta ikaw ang boss, ikaw ang boss. Hindi mo kami pwedeng iwanan. Kuya, ngako ka sa amin bago namatay si dad na alagaan mo kami. Tama na. Mag-isip pa ako ng ibang paraan. Mama, gutom na ako. Gutom na si Xingxin. Gutom din ako. May pera pa sa card mo, di ba? Dalhin mo si Xingxin para bumili ng pagkain. Sabay na rin, kuha na rin ang tanghalian natin. Tio. Sige na, sapat na yan. Hindi, gusto ko pang bumili, gusto ko pang bumili. Bibili pa ako ng chips. Bibili pa ako ng chips. Sir, kabuang 379 yuan. Swipe ang card. Sir, ang card na ito ay na-freeze na. Freeze na. Na-freeze na. Tama, ito ay secondary card niya, sir, dito sa panig niya. Scan. Sir, kulang ang balanse. Walang swen. Isa akong kawawang tao na walang-wala. Kahit ang buhay ko ay hindi kasing ganda ng isang pulubi. Suwan, kinuha mo na ang bahay. Kinuha mo na ang lahat ng mga benepisyo at dignidad na ibinigay mo sa akin. Bilang gusto mo, ganap na akong ibinaba mo sa aking tunay na anyo. Bumili ang mga magulang at yako ng maraming masasarap na pagkain para sa akin. Saan ang pagkain ng anak? Mga merienda lang ito. Kainin mo na to ni mama. Kuya, paano naman to pangkain? Maganda ang kulay ng mukha ni Miss Su. Siyempre, dahil minamahal sila ni Papa at Mama nitong mga araw na ito. Sama ang anak na babae. Walang pagtatalo. Walang pangungutya. Walang katapusang gawaing bahay. Naging maganda ang pakiramdam. Siyempre, mas maganda ang iyong hitsura. May katwiran. Ito ang mga pagkakamali ni Zoe na inilista ko sa hukuman. Kabilang ang pagpapabaya sa mga kamag-anak na patuloy na angkinin ang iyong ari-arian bago ang kasal. At ang pagiging walang pakialam sa mga pang-aabuso sa iyo. At pagkatapos ng kasal, taon-taon ay inilipat ang kita sa kanyang ina. At hindi niya tinupad ang kanyang responsibilidad sa ekonomiya ng inyong maliit na pamilya. Bawat isa ay may matibay na ebidensya. Ito ay aplikasyon para sa pag-ingat ng ari-arian. Kahit na ngayon, halos wala ng ari-arian si Zoe. Ngunit lahat ay na-freeze na. Ngayon, wala na siyang kahit isang sentimo na magagalaw. Magandang trabaho. Magaling ka. Yan ye. Su, kung wala kang ibang katanungan, pakilagdaan na ito, para makapagpatuloy ako sa susunod na proseso. Ang bulok na kasal na ito. Sa wakas, nakarating na sa katapusan ng proseso ng batas. Hahaha, mga magulang, hayaan nyo na siyang ma-spoil. Ating sariling apo. Kung hindi natin siya spoil, sino pa? Wanwan, ano ang mga plano mo sa hinaharap? Mga magulang, nagplano akong bumili ng isa pang bahay.
Juan Juan, ang iyong ama. Hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Ang sinasabi niya ay bata ka pa ngayon. Sa hinaharap, mamumuhay ka ng mag-isa. Alam ko kung ano ang ibig niyong sabihin. Ngayon, handa na akong palitan ang pera sa mga fixed assets. Para magkaroon ng garantiya para sa aming buhay ni Kankan sa hinaharap. Tungkol sa personal na buhay, wala na akong interes ngayon. Sapat na ang magkaroon ng anak na babae. Ayos na. Pag-usapan na lang ang mga bagay sa hinaharap. Kung makahanap pa ng isang lalaking walang pananagutan, mas mabuti pang ganito na lang ako, mas komportable. Basta't kayang-kaya kong buhayin ang anak kong babae. Yenan, hindi na kailangang umasa sa ibang lalaki. Kung bibili tayo ng bahay, dapat ay bumili tayo ng magandang bahay sa magandang paaralan. Mas mabuti kung malapit-lapit sa atin. Ganoon ba? Para kapag nag-aral si Kankan, madali na lang nating maasikaso. Hahaha, salamat sa'yo. Tungkol sa iba, ikaw na ang bahala. Yung pera, kung paano mo gustong gastusin, ayos lang. Hindi na sapat, nandito pa si Dad at ikaw. Ma, palagi kitang susuportahan. Kuya, saan ka pupunta? Papasok sa trabaho o mag-inom ng hangin sa hilaga? Ma, gusto ko rin. May eksema ang asawa ko at mga anak ko. Susubukan ko ito. Oy, kuya. Hindi pa ba mahigit 100 yuan ka pa? Iwan mo muna, bibili tayo ng gamot para kay Xing Xing. Yaoi, nasaan na ang plano na hinihingi ko? 2 araw na tayo. Bakit hindi pa rin nagagawa? Pasensya na, manager. Gagawin ko agad. Laging aligaga ang isip ko araw-araw. Pwede pa bang magpatuloy? Kung hindi na pwede, umalis ka na lang. May problema sa bahay nitong mga nakaraang araw. Pwede mo bang maagang bayaran ang sweldo ko sa susunod na buwan? Katatapos lang namin makatanggap ng sweldo nitong nakaraang araw. At gusto mong humingi ng advance para sa susunod na buwan. Anong magandang balita yan? Kung hindi maganda ang trabaho, pinapaalis na ako. Kuya Zhu, anong nangyayari sa'yo nitong mga nakaraang araw? Pwede bang makahiram si Xiao Liu ng pera kay Kuya Zhu? Pag nakakuha na ako ng sweldo, babayaran ko agad, Kuya Zhu. Ako, hanggang 1,000 yuan lang ang pwedeng ipahiram sa'yo. Kapag nakuha mo na ang sweldo, siguraduhin babayaran mo ako. Sige, ibibigay ko agad sa'yo kapag nakuha ko na. Baho. Alam mo na. Lahat ng pera ko ibinigay ko sa misis. 50 piso lang ang allowance sa 1 linggo. Ay, ikaw ay isang under sa misis. Wala kang alam. May misis na nag-aalaga ay ang pinakamasayang bagay. Isang solong aso. Sinasabi ko sa'yo, ikaw. Sabi mo, di ba, Kuya Zhu? Asawa ko. Alam ko. Yung pera sa katawan mo, ginastos na naman sa nanay at kay Zhou Kailing. Babae ka man sa labas, di ba dapat may pera ka? Mahal kong asawa, ang bait mo talaga. May pag-asa. Ito ang pinakamasayang bagay. Nanay, anong tingin mo sa bahay na ito? Malapit din sa bahay, at ito ay nasa school district. Paano ang lokasyon? Ayos naman. Pero masyadong maliit ang sukat. Medyo hindi maganda ang paligid. Dapat ay para sa anak kong babae. Siyempre, dapat sa pinakamaganda. Nanay, wala namang problema, huwag kang mag-alala. Ang pera ng mga magulang mo ay ibibigay sa'yo. Tara, tingnan natin ang mas angkop na lugar. Tito at tita, may isang malaking flat na handa na sa ibang komunidad namin. May magandang modelo ng dekorasyon. Maganda ang sukat at kapaligiran. Gusto mo bang tingnan? Sige, tingnan natin. Inan hahaha. Ulitin ko lang, maniniwala ka ba o hindi papatamaan kita ng baso? Subukan mong saktan ako, sige. Saktan mo ako, sige. Tumigil ka na. Kuya, sa wakas umuwi ka na. Gusto nitong matandang babae na paalisin ako. Anong sinasabi mong matandang babae? Bata, hindi ka marunong magsalita. Huwag mong makipag-away sa kanya.
Ito ay isang double room para sa 2 tao. Nagdala-dala kayo ng pamilya. Hindi na kayo kasya sa buhay. Basta't ako na lang ang bahala sa pagpapautang sa inyo. Akala mo hindi ko gustong tumira dito. Umalis ka na, tumahimik ka na. Lahat kayo umalis na yon din. Palagi kayong nagtatalo na parang palengke. Paano ako magnenegosyo nito? Magdadagdag ako ng pera sa'yo. Kung aalisin mo kami ngayon, talagang mapupunta tayo sa kalye. CJ, dagdagan ng 200. Bibigyan ko kayo ng 2 araw. Pagkatapos ng 2 araw, lahat ay kailangan niyong ilipat. CJ. Swerte ko na lang. Salamat, ingat ka ha. Bro, nakakuha ka na ng pera. Ngayon, nangutang ako ng 1,000 sa mga kasamahan. Katatapos lang ibigay sa kanya ang 200. May natira pang 800, magtipid ka. Dapat ay sapat ito sa ilang araw. Anong magagawa ng 800? Para lang sa mga pulubi. Tama ka, kuya. Nahihirapan ang bata. Walang pagbabago sa gamot mo. Kailangan siyang dalhin sa ospital. Kuya, magtanong ka ulit sa mga katrabaho mo kung makakahiram ka ng kaunti. Hindi naman kami nagmamadali sa hirap. Ang mahalaga ay huwag mong pasanin ang hirap ng pamangkin mo. Maghahanap pa tayo ng ibang pautang. Kasi mga katrabaho lang naman. Kung may problema sila, sino pa ang tutulong? Saan ba ako kukuha ng pera? Gusto niyo bang patayin ako? Sino ang dapat kong sisihin? Mayaman naman ang asawa mo. Walang 8 milyon pero ni 1 sentimo wala kang nakuha. Sabihin mo nga itong walang silbi mong bagay. Bakit pa namin alagaan ang ganitong duwag sa pamilyang Zhou? Walang pera paglabas. Nag-file siya ng diborsyo. Nakatanggap ako ng abiso mula sa korte ngayon. Ilang araw na lang at magkakaroon na ng pagdinig. Binigyan siya ng mukha, di ba? May lakas pa siyang magdiborsyo. Nakarating tayo sa ganitong sitwasyon. Lahat ito ay dahil sa kanya. May mukha pa siyang magsampal ng kaso. Akala niya ba madali kaming bulihin? Zhoukai. Tanungin niyo ang sarili niyo. Sino ba talaga ang nambuli sa sino? Kung hindi ka huminto. Siya ang unang gustong paalisin kami. Mali ba ako dito? Kung may dapat sisihin, sarili mo ang sisihin mo. Kahit ang sarili mong asawa hindi mo mapigilan. Kung magagawa mong kontrolin siya. Kung magtatangkang magbenta ng bahay. Kung magtatangkang maghain ng hiwalayan. Tama ang sabi ng kapatid ko. Dahil hindi siya pwedeng maging malambing sa ganitong klase ng tao. Bumalik na siya sa bahay ng kanyang ina, di ba? Diretso na lang natin siyang kausapin. Ipakita natin sa lahat kung sino talaga siya. Ipaliwanag natin ang tunay niyang ugali. Ayaw ko maniwala na hindi siya mapahiya. Tama ang sinabi ko sa asawa ko. Pinapahalagahan talaga ng mga babae ang kanilang dangal. Lalo na yung mga tagalungsod. Pagdating ng panahon, hihingi siya ng tawad sa akin. Magpapakabait siya uli. At bibili pa siya sa akin ng mas malaking bahay. Yenan, maganda yung paraan na yon. Di ba siya mayabang? Kaya dapat mong wasakin ang kanyang pride. Para mapahiya siya sa harap ng mga kapitbahay. Sino pa nang matapang na harapin ka ng ganito? Hindi pwede. Hindi mo naiintindihan. Kuya, ang tanga mo na. Binubuli ka na niya hanggang ganyan. Bakit ka pa rin pipiliing ipagtanggol siya? Bakit hindi kayo pwedeng pumunta? Kung pumunta kayo, tayo talaga walang babalikan. Kuya Lau, gusto mo pa bang makasama siya? Pinipilit na tayong patayin niya. Kapatid, hindi kami nandito para makipag-away. Gusto lang naming tulungan kang makuha ang pera mo. At saka, kung matatakot ang asawa, baka hindi na siya makipaghiwalay. Tama si Dongmei. Hoy, sasabihin ko sa'yo. Kung hindi ka pupunta, hindi ko nakikilalanin ang anak mong walang silbi. Ang babae mo. Sinasakay na nila ang leg mo para dumumi at umihi. Kahit utot, hindi mo magawa. Hindi naman ako ganitong kaawa-awa. Naging apo na ako sa ibang tao. Hindi ka pa ba magagalit? Hindi ka pa ba lalaban? Sige, bukas maghihintay na lang tayong matulog sa kalye. Kapatid, hindi ka naman walang hiningi sa kapatid na babae. Yung malambot, hindi pwede. Baka yung matigas, epektibo. Ayos na yan. Bukas, ikaw ang magdadala. Sama-sama tayong pupunta. Sino na yan? Nandito na. Sino ba to? Bakit kayo nandito? Hanap niyo si Siwan. Ay. Anong ginagawa niyo? Bakit kayo nandito? Dito hindi ka welcome. Suwan, pinilit mo kaming mapalaya sa kalsada. Ang ganda ng tinitirhan mo. Ikaw ang nagpasya na lumabas, kaya mo yan. Huwag kang magpakitang walang pakialam. Mukha kang gusto na namang makipag-away, ano?
Sino nang tatangkang manakit sa anak ko? Huwag ka nang magalit. Siguradong naipit lang si Xiao Mei. Dumarating kami para sunduin ka pauwi. Sunduin mo ako pauwi. Aunt Zhu, huwag kang mangarap. Dito ang bahay ko. Bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Suwan, sabihin ko sa'yo. Yung bahay, kalahati niyan ay sa kuya ko. Ibigay mo sa akin yung pera sa pagbebenta ng bahay. Aalis tayo agad. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Ibigay mo sa amin yung pera sa bahay. At hindi siya pwedeng makipaghiwalay sa anak ko. Wala na ba kayong hiya? Yung bahay na yon ay ari-arian ng aking anak na babae bago siya ikasal. Anong kinalaman niyo dito? Siya ang asawa ng kapatid ko. Sa kanya yon ng kapatid ko. Sa mga nakaraang taon, siya ay nakikinabang sa kapatid ko. Gumagasto sa pera ng kapatid ko. Ngayon, ibinenta na ang bahay. Bakit siya lang ang dapat makinabang? Kukunin ko na ang pera. Nanatili ako sa bahay niya. Kung hindi mo ibibigay ang pera, mananatili na ako sa bahay nila. Kayo na mga ina, alagaan si Kankan. Dalhin siya sa kwarto. Kaya ang sinasabi nila ay pareho ng iniisip mo. Sa mga nakaraang taon, ang pera mo ay naubos sa kanila. Ang mga gastos mo, ang gastos ng buong pamilya na ito, kain, inumin at tirahan, lahat ako ang nagbabayad, si Suwan. Sa mga nakaraang taon, para sa pamilya na ito, ako ang nagsakripisyo, nagpasensya, pero ikaw. Oh, magkaayos tayo ng maayos, hindi ba pwedeng ganun? Ba't mo pa dinala sila dito sa bahay ko para magulo? Noong una, talagang nagkamali ako. Asawa, pakiusap, pakinggan mo ako. Ay nako, ang inutil mo talaga. Ikaw na babae. Hindi ka makataas kahit na nakapatong sa ulo mo. Hindi binibigay ni Xiao Kai at ang mga kasama niya ang pera. Grabe, pinasabog pa nga ang bahay. Tingnan natin kung magbibigay sila ng pera o hindi. Inay, maghintay ka lang. Tumitira ka. Kung aabutin niyo man kaming bahay na yon, hindi kayo makakaalis ng hindi nagdadala ng problema. Subukan niyo kung hindi man naniniwala. Noong una, dahil sa mukha ni Zoe, nang ikaw ay nakababatang kapatid, ako'y nagpakumbaba sa'yo. Pero ngayon, ano ka na? Nagmamalaki ka sa aming tahanan. Ay naku, paano ko kayo ng anak, mga walang silbi? Kung hindi kayo makalapit, ako ang lalapit. Mula pa noon, natural lang nasaktan ng biyenan ang manugang. Kahit napatayin kita ngayon, walang ibang makakapagsalita. Tumahimik ka. Ay naku. Nandito ako, sino nang makakagalaw sa anak ko? Ikaw, ano ka? Dito ang bahay ko. Hindi pa kayo pwedeng magpakasawa dito. Kami. Sino nang ikaw para sabihin sa amin? Kayong pamilya, nagsasamantala kayo sa anak ko. Na anak ko. Hindi ko pa kayo sinisingil. Pumunta pa kayo sa bahay ko. Akala nyo ba walang tutulong sa anak ng su pamilya? Ay naku, walang katarungan ito. Itong manugang. Sinasalanta ang pera ng pamilya namin. Gusto pa kaming lipulin. Tingnan nyo. Itong pusong masama na babae. Paano niya ako pinahihirapan, itong matandang babae? Kayo na ang humusga. Itong anak na babae ng matandang Su, ay pinipilit kaming mapahamak. Ano bang nangyari sa matandang tiyuhin? Tinutukso nila kami ng mga mahihirap na kamag-anak. Binenta ng kanyang anak na babae ang bahay ng anak ko. Wala siyang pakialam sa anak ko, at wala ring pakialam sa matandang babae na ito. Halos mapatay na kami sa kagipitan. Nasa kalye na kami. Wala nang gatas na maiinom ang bata. Kung hindi mo ibabalik ang pera mula sa pagbebenta ng bahay sa amin ngayon, hindi na kami mabubuhay. Kayo, bakit kayo ganyan kawalang hiya? Kay, walang anuman, mga kuya at ate. Pakiusap, bigyan niyo kami ng katarungan. Ibinebenta ni Suwan ang bahay. Umuwi siya sa bahay ng kanyang mga magulang. 8 milyon yan, iyon ay pawis at dugo ng aking kuya. Si Suwan ay hindi lang gustong angkinin ang pera. Gusto pa niyang makipaghiwalay sa kuya ko. Tiyo, ang anak mong ito ay talagang hindi katanggap-tanggap. Ay, si Suwan ay lumaki sa harap ko. Hindi siya ganitong tao. Nakikita ko, ang pamilyang ito ay hindi mabuti. Anong sinasabi mo? Kung hindi sila nanakit sa amin, maaaring hindi ganito kalungkot ang aking biyenan. Basta kung hindi siya magbabayad ngayon. Mananatili ako dito. Mamatay ako sa bahay niyo. Para makita ng lahat kung paano kayo mang-api.
Su Hongwoo, kayo rin sa pamilya Su ay mga marerespetadong tao. Pakiusap, ipabalik mo sa amin ang pera mula sa pagbebenta ng bahay. Hindi naman kami humihingi ng marami, 8 milyong halaga ng bahay. 500,000 lang ang kailangan namin. Okay lang ba sa'yo yon? Ayos lang, haha. Nagsasagawa kayo ng kabalbalan sa bahay namin. Nasira ninyo ang pangalan ng anak ko. At gusto pa ninyong humingi ng pera sa amin. Hala, panaginip lang yan, susu. Kung lalala pa ito, wala kaming pakialam. Sa pangalan niyo at ng anak ninyo. Tumahimik ka na. Tama ang sinabi mo kanina. Kami ay mga taong marangal. Tama na, hindi na kailangang mag-away pa tayo. Property ba ito? Nandito ang Unit 502, Building 3. May tao na pumasok sa pribadong bahay ng walang permiso. Nagsimula ng gulo. Pakiusap, magpadala kayo ng 2 security dito. At saka, naninibago pa kayong tawagin kayong property. Ayos lang, tama lang. Gusto kong ipakita sa inyo, mga tao dito sa barangay, kung paano ninyo sinasaktan ang mga tao. Pamilya ni Su, paano ninyo pinagsasamantalahan. Huwag mo kaming takutin. Ito ay isa lamang sa mga bagay-bahay. Walang karapatan ang property management na makialam. Sa huli, kayo rin ang mapapahiya. Bakit mo pa kailangang gawin yan? Kung walang karapatan ang security na makialam, kailangan ko bang tumawag sa pulis na may karapatan? Mag-ulat ako sa pulis. Narito sa 502, Unit 2, Building 3 ng Giyuan Community. May pumasok na nagnakaw sa bahay. Naglakas ka ng loob na tumawag ng pulis. Ay, Bianan. Isang pamilya tayo dito. Tinawag ng anak mo ang pulis. Hindi ba't magiging katatawanan na ito para sa iba? Sabi ba ng anak mo yan? Tayo ay mga marerespetadong tao. Hindi tayo makikipagtalo sa inyo. Mas mabuti pang hayaan ng pulis na humawak dito. Ang sinasabi ko ay hindi para tawagan mo ang pulis Mahalaga ba? Simula nang pinabayaan niyo si Zhu kay nasaktan ang anak kong si Zoe. Mula sa sandaling hindi siya nagpakita ng malasakit. Hindi na tayo pamilya. Kailangan ko pa bang makipag-usap sa iyo ng may galang? Bawiin. Bawiin ang ulat sa pulis. Kung hindi, gagawin ko ang... Ano ang gagawin mo? Mamatay sa bahay ko. Mamatay ka na ngayon na. Kung hindi, hintayin mong dumating ang pulis. Kapag gusto mong mamatay, hindi na kami ang masisisi. Anong nangyayari? Ang mga taong ito ay pumasok sa bahay ko at sinubukang sirain ang aking mga ari-arian. Nagsisigawan, malubhang nakaapekto sa aming normal na pamumuhay. Ang kuya ay manugang nila. Kami ay magkapamilya pa rin. Ito ay usapin namin ng 2 pamilya. Hindi ko na kailangang pakialaman. Ano man ang relasyon ninyo, hindi rin kayo pwedeng pumasok ng walang pahintulot sa bahay. Mangyaring umalis na kayo agad. Pwede na kaming umalis. Bayaran mo na sila ng 400,000 Bigyan nyo kami ng pera, aalis na kayo agad. Ang gulo nyo. Ito ay usapin ng inyong alitan sa pera. Ano ang kinalaman nito sa amin? Kaya isara mo na lang ang mabaho mong bibig. Kung magalit ako, pupunta ako sa inyong opisina. Gagawin kong hindi mapakali ang buong komunidad ninyo. Pasensya na. Huwag kang magulo sa 80,000. Baka talagang dumating ang pulis. Ako, si Lu, at ang kapatid ko ay makikialam sa anak mo. Magbigay tayo ng konting espasyo. Bigyan nyo kami ng 2 milyon. Nang ibinigay nyo sa amin ang 2 milyon, agad kaming aalis. Hindi na kami babalik dito. Huwag ka nang magsalita ng walang kwenta. Hintayin na lang ang pulis. Boss, lumaki ang gulo nito. Hindi rin ito maganda para sa'yo. Ibigay mo na sa amin ang pera. Agad naming ipapakasal si kuya sa'yo. Umalis ka na. Ang babaeng ito ay medyo mabagsik. Ang boss ay sobrang nagmamadali. Bakit kaya? Gusto kong manghiram ng espada para sa laban. Hey! Asawa. Kailangan mong magpakasal. Wala akong ibibigay na kahit 1 sentimo sa'yo. Kung hindi ka magbibigay ng pera, hindi ko papayagan ng anak kong makipaghiwalay sa'yo. 500,000, 500,000. 500,000 ay sapat na, di ba? 200,000, 200,000. Bawasan mo ng kaunti. Ito ay sapat na, tara na. Anong nangyayari? Walang anuman. Aalis na kami agad. Umalis na tayo ngayon. Sandali lang. Ngayon, huli na para umalis. Sige, ang mga luo ay nagnanakaw sa bahay. Ay, ang dami mong sinasabi. Hindi, kuya ko ang asawa niya. Siya ang manugang ng pamilya nila. Ako ang manugang ng pamilyang ito. Kapatid na negosyante,
Ito ang aplikasyon para sa diborsyo na tinanggap ng korte. Nandito rin ang mga dokumento na nagpapatunay na nagbenta ako ng personal na ari-arian. Mr. Police, ito ang surveillance ng bahay namin. Dito sila nanakit at nanghuthot. Sobrang dami. Kumpirmadong ebidensya. Agad kong gagawin ang backup at ipapadala sa'yo. Nakasara. Kakatapos lang nilang manghuthot sa amin ng 4 milyong yuan. Narinig ito ng mga kapitbahay. Kung ayaw mong maniwala, maaari mong itanong sa kanila. Narinig namin lahat. Narinig nyo ba? Wala kaming narinig. Huwag na kayong mag-alala. Tama nga pala. At saka, tungkol sa pang-aabuso sa pamilya. Lalo na sa pagsusuri ng kanyang mga sugat. Naipasa ko na ito sa korte. Ako ang iyong supervisor, di ba? Apo, Lola. Talagang pinipilit nyo kaming mamatay. Hindi ba kayo nag-isip na pinipilit nyo rin akong mamatay? Ate, sila yan. Wala itong kinalaman sa akin at kay Xinxin. Hindi ko ito desisyon. Ayos na, ang mga kilos nyo ay maaaring labag sa batas. Sumama kayo sa akin. Mr. Police, ano man ang gusto mong sabihin, balikan na lang natin ito. Walang katarungan ito. Itong manugang na ito ay gustong patayin ang biyenan. Tumahimik ka kung hindi. Idagdag kita. Sasagawan sa batas, mama. Huwag nang magulo, mas magiging seryoso ang problema. Dalhin na silang lahat. Huwag kang mag-alala. Kung papasok ka, normal na magpapasya ang hukuman. Nakita na ba ni Atty. Wang ang video recording ninyo? Nakita na. Yan, ye. Ngayon, mayroon tayong isa pang napakalaking ebidensya na pabor sa atin. Hindi lamang nagkaroon ng karahasan sa tahanan ang kabilang panig. Ngayon ay nanggugulo pa sila. Nang-aaway. Kapag nagdesisyon ang hukom tungkol sa kustodiya ng bata, tiyak na mas pabor siya sa'yo. Hindi ako masyadong nag-aalala dyan. Gusto ko lang itanong. Sa kasong ito, pwede bang makulong ang mga miyembro ng pamilya? Siguradong magdudulot ito ng alitan sa pamilya. Malabo namang maparusahan ng kulungan. Pero pwede silang detention ng 1 linggo. Walang problema dyan. Hayaan na lang silang magpahinga sa loob ng 1 linggo. Mag-enjoy na sila dyan. Para matuto silang mag-ingat next time. Walang problema, agad akong pupunta. Pasensya na. Talagang nakakatipid siya. Paglabas nila, halos magbubukas na rin ang korte. Tama nga. Tumawag ang ahente kanina. Sabi may magandang bahay. Tara, sama-sama tayong tumingin. Hahaha, tara na. Sama-sama tayong tumingin ng bagong bahay, hahaha. Miss Su, anong tingin mo sa kapaligiran ng bahay na ito? Ito ay bagong bahay ng may-ari. Lahat ng materyales at kasangkapan ay eco-friendly. Dahil sa trabaho, lumipat siya sa ibang bansa pagkatapos ng kasal. Ngunit nang makita ko ang bahay na ito, kaagad akong nakipag-ugnayan sa'yo. Tungkol sa presyo, ang kabuang halaga ay 1 milyong piso. Pwedeng installment. Walang installment. Binayaran na namin ang pera na to. Nabili na natin. Tingnan mo, gusto mo ba ang bahay na to? Gusto ko, malapit din sa bahay namin. Maganda pa ang paligid. Sige, dito na tayo. Tatay, pera niyo yan pang pag-aalaga sa inyo. Kaya ko namang bumili nito mag-isa. Yung pera mo, itatabi ko para sa gastusin ni Sien kapag nagsimula na siyang magkaedad. Okay lang ang pamumuhunan. Sapat ang pera ko at ng nanay mo. Kahit na regalo ito ng mga magulang para sa iyo sa pagsisimula ng bagong buhay. Kailan tayo pwedeng pumirma ng kontrata? Kahit kailan. Sige, umpisahan na natin ang proseso ngayon. Tara. Buti na lang anak, bata ka pa. Kailangan ng pangangalaga. Kung hindi, kailangan din ng nanay mo na katulad ng tatay mo. Nandyan lang ako. Nanay, lumabas na kayo. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang subukan pumasok? Walang silbi. Dahil sa'yo, nawala na ang aking dangal. Paano ako magkakaroon ng kapatid na katulad mo? Ipinadala ng sarili mong asawa sa bilangguan, hindi ka man lang makapaglabas ng utot. Sinasabi mo pang gusto mo akong pasayahin. Ganyan mo ako pinapalaki. Ano ang dapat kong gawin? Pupunta ba ako sa bahay nila para mag-eskandalo? Muli akong mahuhuli. Bakit ka sumisigaw? Kung hindi dahil sa pagtulong sa iyo para sa pera. Aabot ba tayo sa ganitong sitwasyon? Lahat ito kasalanan mo. May mukha ka pang magalit sa akin. Nakarating tayo sa ganitong sitwasyon dahil sa iyo. Ikaw ang bumugbog kay Suwan. Gawin mong tapusin ang lahat. Sino bang may lakas pa na magturo sa akin? Anong nangyari sa asawa ko? Di ba tinulungan kitang paalagaan siya? Ikaw ang walang kakayahan.
Kahit isang babae hindi mo mapagtagumpayan. Paalaala ko sa asawa ko. Nawala ang bahay namin. Nawala ang asawa ko. Lahat ng ito, ikaw ang may kasalanan. Buwisit ka. Tang ina, naglakas loob kang saktan ako. Papatayin kita. Tama na, huwag na kayong manakit. Naglakas loob kang saktan ng asawa ko. Sira ulo a. Hindi ko sinasadya. Huwag kang lumapit. Bakit mo ako sinasaktan? Gusto mo pang saktan ng asawa ko? Kung may lakas ka, saktan mo si Suwan. Huwag kang magmalaki dito sa bahay. Kaya mong disiplinahin ang asawa ko. Pero hindi ko kayang disiplinahin ang asawa mo. Yung asawa, kaya kong disiplinahin. Hindi mo na kailangan. Kaya ng lahat na alagaan ang asawa nila. Pero ako, nakatingin lang kay Songwan na. Walang pakialam sa sinapit niya. Ako ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Sinasabi mo na dapat kong disiplinahin ang aking asawa. Ngayon, nawala na ang aking asawa. Wala nang disiplina sa bahay. Ay naku. Ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Na, boss. Ginagawa rin ito ng iyong kapatid para sa iyong kabutihan. Sapat na ba? Nakangiti ka pang nagsasabi. Pero para sa ikabubuti ko, nakarating ako sa ganitong sitwasyon dahil sa akin. Talagang ako ang may kasalanan. Talagang ako ang may kasalanan. Itinuring ko kayong pamilya. Lahat ng ginawa ni Suwan ay tinanggap ko bilang normal. Ngayon, wala na akong bahay. Sobrang tanga ko sa buong mundo. Ay naku, ganito na ang sitwasyon ngayon. Ano ang dapat naming gawin? Kaya mo bang tanggapin ito? Kung ako ang tatanungin, anak. Hindi tayo dapat sumuko. Nanay. Umuwi na kayo sa bayan. Ano, gusto mo kaming paalisin pabalik sa nayon? 3 taon na kayong nakatira sa bahay ko. Lahat ng sweldo ko ay ibinigay ko sa inyo. Sinasaluhan ko kayo. Ngayon, hindi ko na kayang alagaan ang sarili ko. Hindi ko kayo kayang alagaan. Uwi na kayo. Zoe, umalis ka na. Umalis ka na, oy. Talaga bang ayaw mo na sa akin, mama? Kung sana ay pinagsabihan mo si Zukay ng mas maayos. Hindi sana ako napunta sa ganitong sitwasyon. Zoe, huwag ka nang makialam, asawa mo. Hindi na namin kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Bumalik na tayo sa bahay. Bumabalik tayo ng ganito, walang-wala. Ano ang gagawin natin? Ngayon, ang kapatid mo ay parang mudang Diyos na tumatawid sa ilog. Hindi na nga siya makaalis sa sarili niyang sitwasyon. Sumasama lang tayo sa kanya, alam mo na, para manglimos sa kalye. At saka, yung babae, si Suwan, matigas ang puso, parang bato. Siguradong hindi na natin makukuha ang perang iyon. Pagbalik sa bayan, kahit papaano may makakain tayo. Ano sa tingin ng mga kababayan natin sa atin? Bahala na sila kung ano ang isipin. Basta't gusto kong dalhin ang anak ko pabalik sa bayan. Kung ganito ang mangyayari, ako at ang anak ko ay mauwi sa kalye. Magiging pulubi. Tama ka. Bumalik tayo. Mama, sasama kami. Babalik tayo sa probinsya, alagaan kita. Kahit na hindi na kasing ganda ng dati nating buhay sa lungsod. Pero may katinuan ako. Hindi kita pababayaan na gutom. Anak, sasamahan kita. Nawala ang asawa ko. Nawala ang pamilya namin. Ngayon, kahit ang pagmamahal ng pamilya na pinangangalagaan ko ng husto, nawala na rin. Tama na, si Yaokay, talagang iniwan na natin ang kuya mo. Wala na tayo. Baka may pagkakataon pa ang kuya. Huwag kang mag-alala, ma. Sa mga nakaraang taon, ang perang ibinigay ng kuya sa akin, ay lihim kong itinabi mga ilang libo na rin. Pagbalik natin, mabuti tayong mamumuhay. Mayroon din akong 1 o 2 libo dito. Dapat ay sapat na yon para sa atin. Mahal, dahan-dahan lang. Huwag mahulog ha, hahaha. Dito na ang tahanan.
Isang lugar kung saan ako at ang anak ko ay nakakaramdam ng kaligtasan at kapanatagan. Isang lugar kung saan pwedeng tumawa ng malaya. Hindi tulad ng lugar na kailangang magtiis sa lahat ng oras. At kung saan may panganib ng karahasan. Baby Kian, kakain na tayo. Nakalampas na si Wanwan. Mula ngayon, magkasama kayong dalawa ni nanay dito at magpapakasaya kayo. Malapit lang ang mga magulang. Araw-araw silang pumupunta para magluto para sa inyo. Salamat, Dad. Bodong bata. Bakit ka pa nakikipag-ayos kay Mom? Ang saya maging anak niyo ni Mom sa buhay na ito. Sige, tikman mo na. Gusto ko rin. Okay, meron din ang ating mahal. Hahaha, halika. Hello, Misu. Nakatakdang magsimula ang paglilitis sa Miyerkules ng susunod na linggo. Ayos, kung hindi ako nagkakamali. Dapat ay na-release na si Zoe. Na-release na siya. Naipadala na ang subway na sa kanya. Ngunit medyo malungkot ang kanyang sitwasyon ngayon. Kahit gaano siya kalungkot, wala akong pakialam. Salamat, Attorney Wang, sa iyong pagsisikap. At Jen. Ginoong Jen. Wanwan, baka gusto mo na samahan kita ng mama. Hindi, mama at papa. Okay na kayo dito sa bahay kasama ang mga bata. Ito ay laban ko. Gusto kong ipaglaban ito ng mag-isa. Yan, ye. Su, mukhang maayos ka. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Tara, pumasok na tayo. Lanan. Malapit na magsimula ang pagdinig. Hindi naman siya hindi darating, di ba? Nga. Su, huwag mag-alala. Hindi magbabago ang resulta ng paglilitis kung siya ay darating o hindi. Oras na, handa na para sa pagdinig. Inakusahan, pakiusap, umupo na agad. Magsimula na. Pangulo ng Hukuman. Ito ang kopya ng orihinal na titulo ng Ari-Arian ni Enmea. Su, at ng sentro ng transaksyon ng Ari-Arian. Ang ebidensyang ibinigay ay nagpapakita na ang Ari-Arian ni Yenji. Su ay pag-aari bago ang kasal. Hindi ito kabilang sa mga Ari-Arian ng mag-asawa pagkatapos ng kasal. At walang kaugnayan kay Zheo. Ito ang mga larawan ng pinsala sa mukha ni Yenji. Su, at ang pagsusuri ng ospital sa kanyang mga sugat. Nasa loob ng ECSG na ito, ang mga EC footage mula sa bahay ng ama ni Suwan, na malinaw na nagtatala, ng pagbisita ng mga akusado at kanilang pamilya upang maghasik ng gulo, at ang buong proseso ng panghihingi ng pera sa pamamagitan ng pananakot. Ito ay ang bank statement ng akusadong si Ginoong Zoe. Maaari itong patunayan, na ang karamihan sa kita ng akusado pagkatapos ng kasal, ay ginugol upang suportahan ang kanyang orihinal na pamilya, at hindi niya tinupad ang kanyang obligasyon sa suporta sa aking kliyente at mga anak. Kasabay nito, ang lahat ng gastusin ng pamilya pagkatapos ng kasal, ay karamihan ring binayaran ng aking kliyente. Mayroon bang pagdududa ang akusado sa mga ebidensyang ibinigay ng nagreklamo? Wala. Malinaw ang ebidensya. Totoong katotohanan. Buong-buo ang kadena ng ebidensya. Ano ako makakapagdepensa dito? Talagang nakakahiya. Inakusahan, sumasang-ayon ka bang makipaghiwalay? Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako sumasang-ayon. Suan, hindi tayo pwedeng makipaghiwalay. Mali. Talagang nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, maaari ba? Isipin mo ang anak, bata pa siya. Hindi mo pwedeng maging ganito kalupit.
Nakatira na ang nanay ko at ang kapatid ko sa probinsya. Hindi na sila babalik. Mahal, magpakatino ka naman. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon na guluhin ang buhay natin. Ibibigay ko lahat ng sweldo ko sa'yo. Hindi ito ibibigay sa sinuman. Tahimik. Mga Ginoo. Kung patuloy ka sa ganyan, wala ka ng pagkakataon. Abogado, kailangan mo akong tulungan. Kailangan mo akong tulungan. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala ng tahanan. Pangulo ng hukuman, ang akusado ay nasa panahon ng kanilang kasal. Pagpapabaya sa kanilang kamag-anak na manakit sa nagrereklamo. Matagal na rin nilang pinapairal ang malamig na karahasan laban sa nagrereklamo, at hindi nila tinupad ang kanilang tungkulin bilang asawa. Bilang ama, sa kanilang responsibilidad sa pinansyal. Alinsunod sa mga kaugnay na probisyon ng batas trabaho. Ang kanilang gawain ay nagdulot ng tuluyang pagkasira ng relasyon ng mag-asawa. Kahit na hindi sang-ayon ang nasasakdal, dapat pa ring magpasya ang korte na magdiborsyo. Bukod pa rito, isinasaalang-alang ang ugaling marahas ng nasasakdal at ng kanyang pamilya, at hindi matatag na kalagayan ng buhay. Para sa kalusugan ng isip at katawan ng bata, humihiling kami sa korte na ibigay ang kustodiya ng bata. Sa panig ng nagreklamo na may kakayahang pinansyal, mas magandang tirahan, at mas mataas na personal na asal. Na siyang aking kliyente, salamat. Hindi ako sumasang-ayon. Tulungan mo akong makabuo. Tulungan mo akong makabuo. Hukom. Ang aming kliyente ay nagsisi na. At hindi nais na ikaw ay magsisi. Nais, na sana'y isaalang-alang ng hukuman ang kagustuhan ng aming kliyente. Matapos ang pagdinig. Ngayon ay ipinapahayag ang hatol, lahat ay tumayo. Ang nagreklamo na si Suwan at ang akusado na si Zoe ay talagang nagkahiwalay na. Pinapayagan ang diborsyo. Ang anak na legal na ipinanganak, si Zhu Kankan, ay inaalagaan ng nagrereklamo na si Suwan. Ang akusado na si Zoe ay magbabayad ng 2,000 yuan bawat buwan bilang suporta, hanggang sa makatungtong siya sa edad na 18 taon. Ang halagang 8 milyong yuan mula sa pagbebenta ng bahay ay pag-ari ng nagrereklamo na si Suwan. Ang mga ari-arian na nakuha habang kasal ay hahatiin ayon sa batas. Ipinalalabas na ang hatol. Umalis na sa korte. Paano nangyari ito? Bakit hindi mo ako tinulungan na ipaliwanag? Bakit ganito ang naging resulta? Mga bagay na ginawa mo. Paano kita matutulungan? Huwag sabihin na ako. Kahit na ang mga pinakamagagaling na abogado sa labas, ay hindi ka matutulungan. Nanay, bumalik ka agad para tulungan ako. Sige, nanay. Bumalik ka na agad. Opisyal nang nagsimula ang aking bagong buhay. Wala na ang bahay. Wala na ang asawa. Wala na rin ang mga anak. Anong silbi ng buhay ko? Nagpasya ang kumpanya ng Zoe na simula ngayon ay tatanggalin ka sa iyong kontrata sa trabaho. Ano nang sinabi mo? Sabi ko, tinanggal ka na. Bakit? Bakit ako tinanggal? Anong mali ang nagawa ko? Maraming kahulugan. Hindi mo alam ang estado ng trabaho mo kamakailan. Hindi lang yung 7 araw na nakakulong ka, pero pati yung pagiging late at maagang umalis, pagkawala sa meeting, at pati yung mga kliyente, matagal nang nagrereklamo sa'yo. At kamakailan lang, nanghihiram ka pa ng pera sa kumpanya. Malaki ang epekto nito sa reputasyon mo. Ang kumpanya ay hindi isang charity. Hindi kailangan ng suporta. Isang empleyadong walang halaga. Dahil hindi ka naman bago sa kumpanya. Hindi naman ito magiging sobrang mahigpit. Bibigyan ka nila ng karagdagang 2 buwan na sahod. Ihahatid ito sa iyong card mamaya. Sana ay mag-ingat ka sa hinaharap.
Wala na akong tahanan. Wala na ang lahat. Ano pang silbi nila? 没有。 Hahaha. Hindi nagbayad ng upa, gusto pang magtago sa akin. Ano? Wala na. Wala na. Walang natira. 都没了。 Karma, karma nga. 报应啊！ Bumalik. Nanay, bakit ka pa tumatawag sa amin? Siksiyaw kay, naghiwalay na kami ni Suwan. Wala na akong trabaho, wala na akong anak, wala na akong tahanan. Pinauwi mo kaming lahat sa probinsya. Anong pakialam namin dito, ngayon? Hindi ko alam kung saan pupunta. 去哪儿？ Maaari bang tumigil na kayo? Kapatid, ang mga bagay mo ay dapat mong ayusin. Mahirap din para sa amin na umuwi sa bayan. Masama ang kalagayan ng katawan ni nanay. Araw-araw nag-aaway kami ng asawa ko. Ano bang kakayahan namin para alagaan ka? At saka, isang malaking lalaki, hindi ba siya pwedeng mamatay sa gutom? Sige na, abala ako. Sige, tatapusin ko na. Hahaha. Ito ang kapatid na pinagsikapan kong ipaglaban. 拼了命去维护的弟弟， Ito ang dahilan kung bakit 是我为了亲情 ko pinabayaan ang pamilya ng aking asawa. Noong ako'y nasa pinakamasamang kalagayan, walang kahit isang salitang aliw. Tanging mga pagdududa at pag-ayaw ang natamo ko. 嫌弃。 Para sa kanilang pahintulot, 孟雪 mula sa sandaling sinaktan si Suwan, talo na ako. Talo ako sa pag-ibig, nawala ang pamilya, nawala ang dangal, nawala ko ang buong buhay ko. 个人生。 Hindi na makababalik. Ako ang nagwasak ng lahat. 掉了一切， Ako ang nagwasak. Yan, ye. Su, ang desisyon sa diborsyo ay opisyal ng epektibo. 正式生效了， Sumuko na rin si Zoe sa apela. 放弃了上诉。 Sa wakas, natapos na. Ngunit hindi siya nagbayad ng kahit isang sentimo para sa suporta ng bata. 没付， Ngunit maaari tayong humiling sa korte para sa pagpapatupad. 强制执行。 Hindi na kailangan. Ayaw kong makipag-ugnayan sa taong ito muli. Nais ko lamang na tuluyan siyang mawala sa aking mundo. 彻底消失。 Mula noon, pumasok na sa mabilis na takbo ang aking buhay. Ito ang pinakabago naming produkto sa pamamahala ng pera. Tingnan mo ito, yan eh. Ju, gumamit ako ng cash na nasa kamay ko. Nagawa kong gumawa ng ilang matatag na plano sa pamamahala ng pera. Bumili ako ng ilang trust. Bumili rin ako ng ilang pondo. Yung natira, ginamit ko bilang puhunan sa negosyo ko. Nagtapos ako sa kursong interior design sa kolehiyo. Kahit hindi ako nagtatrabaho sa larangang ito pagkatapos mag-graduate. Pero hilig ko pa rin. Kaya nagparehistro ako ng sarili kong design studio. Pinangalanan ko itong tahanan ng araw. Sa tulong ng mga kaklase at kaibigan ko dati, nakakuha ako ng ilang maliliit na proyekto. Hindi ako nagmamadali na kumita, kundi itinuturing kong bawat proyekto bilang aking likha na pinapanday. Siyempre, hindi ko rin pinabayaan ang pamilya. Araw-araw pagkatapos ng klase ng anak na babae ko, sinasamahan ko siyang maglaro. Halos hindi na niya nabanggit ang I Ching. Napakasimple ng mundo ng mga bata. Sino ang mabuti sa kanya? Sino ang makapagbibigay sa kanya ng saya at seguridad? Sino ang kanyang asahan? Sa puntong ito, lubos akong nagpasalamat sa aking mabilis na desisyon noon. Gabi na. Dad and mom ang magdadala ng pagkain na kanilang niluto. Magkakasama kaming nagkakasiyahan, sa pinakasimpleng kasiyahan ng pamilya. Tungkol kay Zoe. Sabi nila namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan noong gabing iyon. May nagsabi rin na naglalakad siya sa isang sulok, nag-iisa. Para siyang isang alikabok na itinapon ng panahon.
nawala sa gubat ng bakal ng lungsod na ito. Tungkol sa pamilyang Zhou na lagi niyang iniisip. Narinig ko, nang bumalik si Zhou Kai kasama ang kanyang ina at pamilya sa kanilang bayan. Ang buhay ay naging magulo. Inom. Uminom lang. Mahigit 6 na buwan na siyang bumalik. Pero wala pa ring trabaho na hinahanap mo. Gusto pa nilang mamatay kami ng anak ko. Yung 1,200 trabaho lang yon. Gagawa pa ba ng tao niyan? Inay, itay. Huwag na kayong mag-aaway pa. Tumahimik ka na. Bakit ka nagagalit sa anak natin? Yung 1,200 kulang pa. Pero nung natalo, anong ginawa mo? Yung ilang pamosang libong pera na ibinalik mo. Walang 1 linggo, naubos mo na lahat. Zhou Kai, sasabihin ko sa'yo. Hindi na kayang ipagpatuloy ang buhay na ito. Kung ayaw, ayaw. Natatakot akong hindi ka magtagumpay. Ikaw o manugang na si Xiao Kai. Kung hindi maganda ang pakiramdam mo, mas mabuting huwag ka nang magsalita. Magsasalita ako ng kaunti. Kung hindi dahil sa'yo. Maabot ba natin ang ganito? Ikaw, gulo-gulo ka. Matanda ka ng gulo-gulo. Mali ba ang sinabi ko? Hindi ba alam ng kuya ko, alam ko rin naman. Kung hindi mo siya pinasok na mangbuli kay Suwan, nasa lungsod pa tayo, masaya pa. Ngayon ganito na ang buhay. Satisfied ka na? Ayaw ko rin naman. Wala rin akong maisip. Paano nangyari na ganito na ang buhay? Ikaw, matandang walang kamatayan. Sa isip mo, ikaw lang ang anak mo. Ang pabor mo, tila napunta na sa bahay ng lola mo. Sabi nga, ang may matanda sa bahay ay parang may kayamanan. Ikaw, sinasabi mo pa na si Suwan ay malas. Sa tingin ko, ikaw ang tunay na malas. Talagang napakamalas ng mapangasawa ka sa pamilya nyo. Paano ka makipag-usap sa nanay ko? Mukhang kailangan mo ng sampal, di ba? Okay, naglakas loob ka bang itulak ako? Sasagupain kita. Sige, suntukin mo na. Sino ba ang sumuntok? Bumaba ka, Xiao Kai. Asawa mo yan. Paano mo siya masusuntok? Huwag kang magpanggap na mabait dito. Noong sinuntok niya si Suwan, nasa tabi ka pa at pumapalakpak. Putang ina, anak ko. Malis na tayo. Hindi na ako makakapagtiis dito kahit isang araw. Manatili ka dito. Sa huli, mauwi rin sa wala. Kahit basura lang ang kunin ni nanay, kaya kitang buhayin. Umalis na tayo, ay nako, ay nako. Nawala na ang asawa ni Xiao Kai. Magmadali kang habulin. Anong habulin? Bumalik ka dito para makainom kami ng hangin mula sa hilagang kanluran. Ako o nanay? Anong nangyari sa'yo? Si Zhou ay nagkaroon ng stroke at hindi makagalaw. At si Zhou Kai ay nag-iisa at nalulumbay. Araw-araw ay umiinom siya para makalimot. Naging kilalang walang hiya at lasenggo sa lugar. Si Madong Mei ay kasama ang kanyang anak. Hindi na siya muling bumalik sa tahanan. Kasama ang anak sa hirap ng buhay. Tungkol sa Zhu Yi at sa pamilya Zhou, bagamat hindi ko sinasadyang malaman. Ngunit sa aking puso, wala nang kahit kaunting alon. Dahil para sa akin, ito ay mga bagay na mula sa nakaraang buhay. Ngunit hindi ko inasahan. Pagkalipas ng 3 taon, biglang muling nagpakita si Zhou Yi sa aking harapan. Suwan. Suyai. Asawa, nandito na ako. Sino ang naniwala na 3 taon na tayong kasal, asawa? Makinig ka sa akin. Alam kong nagkamali ako. Sa loob ng 3 taon, nagsikap akong kumita. Sa wakas, nagtagumpay ako. Kailangan kong ituwid ang mga pagkakamali ko sa iyo at kay Kankan. Tiyakin kong magkakaroon kayo ng masayang buhay. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay ba? At saka, sa tingin niya, karapat-dapat kang pagkatiwalaan. Mas karapat-dapat pa rin akong umasa kina Sian at sa akin. Asawa, magtiwala ka ulit sa akin. Siguradong gagawin kong masaya kayong dalawa ni Sian. Maging pinakamaligayang babae sa buong mundo. Sian, tumangkad ka na. Ako ang tatay. Ngayon, may pera na ako. Maaari kitang mabili ng pinakamagandang laruan, pinakamagandang damit, manirahan sa pinakamagandang bahay. Mama. Gusto kong umuwi. Mama. Gusto kong umuwi. Sige, umuwi tayo. Pabigat. Ako ang papa. Hindi mo ba ako naalala? Nakita mo na, di ba? Huwag mo nang guluhin ang tahimik naming buhay. Asawa. Alam kong may mga sugat ka sa nakaraan. Sa 3 taon na ito, hindi ako nakipag-ugnayan sa nanay. At hindi ako nakipag-ugnayan sa bunso. Sa hinaharap, hindi namin sila papayagang manirahan kasama namin. Sabi ko na wala akong kinalaman dyan. Umalis ka na. Suwan. Zhu Yi, kung para sa ikabubuti ng anak mo, huwag na kayong mag-abala sa aming buhay mula ngayon. Bakit matagumpay na ako? At humingi na ako ng tawad. Ayaw lang talaga nilang magpatawad sa akin. Ano na lang ang halaga ng 3 taon kong pagsisikap?
Nakatayo na siya sa ibaba ng 2 oras. Tawagan ng property management para sa ibang araw. Siya pa rin ang ama ng bata. Mas gugustuhin ko pang walang ganitong ama ang aking anak na babae. Si Ken ay lumaki na at lolo na siya. Nababahala ako sa kanya. Ay. Anong nangyari kay Ken? May mga tatay sila. Kahit na lumaki siya at magalit sa akin, hindi ko siya papayagang magkaroon ng ganitong ama. Hindi pa huli. Suwan, alam kong dati ay nagkamali ako sa'yo. Ngunit kailangan ko pa ring humingi ng tulong sa'yo. Tulungan mo si Xiao Kai, please. Una kang tumayo. Kung hindi mo siya maililigtas, hindi ako gagalaw. Kung hindi ka gagalaw, alis na ako. Walang silbi ang moral na pananakot mo sa akin. Hindi kita binubuisit. Huwag kang umalis, please. Si Xiao Kai nakipaglaban sa iba. Binugbog niya ang 2 binti ng tao. Ngayon, kailangan nila ng 2 milyong piso. Kung hindi, hayaan mong maubos ang kanyang pwesto. Kaya, gusto mo bang gumastos ako para iligtas ang anak mo? Alam kong labis ang hinihingi ko. Ngunit bilang isang matandang babae, wala na akong ibang magagawa. Kailangan ko na talagang humingi sa'yo. Sa kabila ng lahat, dati tayong pamilya. May pera ka. Pakiusap, iligtas mo si Xiao Kai. Hindi siya pwedeng maging silawang. Kung hindi, talagang masisira ang buhay niya. Tita, mali ang taong hinahanap mo. Dapat ay hanapin mo ang panganay mong anak. Si Zooey ay nawala na noong nakaraang 6 na buwan. Wala akong kaalaman kung siya ay buhay o patay. Bumalik na siya, at sobrang yaman niya, totoo yan. Nasaan siya ngayon? Tita, nandito na ang anak mong si Zooey. Siyang anak, ikaw nga at buhay ka pa. Mukhang nagkamali ka ng tao, asawa. Para sa'yo. Talaga bang hindi mo na siya kilala? Ikaw, baliw na babae. Kilalang kilala ko ba siya? Ako ang nanay mo. Talaga bang hindi mo na ako kilala? Ito ang nanay ko. Ang saya na buhay ka pa. Sumama ka na sa nanay para iligtas ang kapatid mo. May pag-asa pa ang kapatid mo, tara na. Nakipag-away ang kapatid mo. Nabasag niya ang binti ng tao. Humihingi sila ng 2 milyong piso. Kung hindi, kailangan niyang makulong. Anong kinalaman ko sa anak? Paano mo nasabi yan? Kapatid mo siya sa dugo. Aking nakababatang kapatid, dahil sa kanya. Nawala ang aking pamilya at ako'y nagdusa. Naging palaboy ako sa kalye. Halos mawalan pa ako ng buhay. Ngayon, naaalala mong ako'y iyong anak. Naaalala mong ako'y kanyang nakababatang kapatid. Noong panahong ako'y palaboy at tumawag sa inyo. Ano ang sinabi ninyo? Pinabalik niyo kami sa aming bayan. Ano nang pakialam natin dyan? Ngayon, hindi ko alam kung saan pupunta. Tama na, bro. Ayusin mo ang sarili mong problema. Hindi rin madali ang bumalik sa bayan. Masama ang kalagayan ng nanay. Laging nag-aaway ang misis ko. Anong kakayahan namin para alagaan ka? At saka, isang malaking lalaki, hindi ba siya pwedeng mamatay sa gutom? Sige na, abala ako. Ibababa ko na. Huling beses ko na itong tatawagin kang nanay. Noong panahon na pinagtulungan niyong saktan ang asawa ko, kayo ang dahilan kung bakit nagkahiwalay kami ng pamilya ko. Noong iniwan niyo ako sa huli. Bakit hindi niyo naisip na anak niyo ako? Ako ang panganay niya. Noong panahong walang nag-aalaga sa akin. Bakit hindi mo sinabi noon? Sige, umuwi ka na. Ayaw din sa'yo ng asawa ko. Ang mga bagay niyo, kayo na ang bahala. Wala akong kinalaman dito. Xiaoyi, mayaman ka na ngayon. Bakit hindi mo alagaan ang kapatid mo? Bakit ang tigas ng puso mo? Noong pinakamasama ang sitwasyon ko noon, naisip niyo ba ang tungkol sa akin? Anong kasalanan ko sa buhay na ito? Hindi na naman lang inaalagaan ng sariling ina. Talagang sayang ang pagpapalaki ko sa anak na to, no? Kahit ang nakababatang kapatid niya, malapit ng makulong. Pero hindi man lang tumulong. Talagang isang walang kwentang tao. Alam lang ninyo. Yung siya at yung nakababatang kapatid ko, nagdulot sa akin ng paghihiwalay ng mag-asawa. Hanggang ngayon, ayaw pa rin akong patawarin ng asawa ko. Yung nangyari noon, huwag mo na akong isama. Hindi kita mapapatawad. Tama, may dahilan din ang nanay mo at ang kapatid mong lalaki. Pero ang pangunahing dahilan ay, nung inaapi nila ako, ni hindi ka tumutulong. Nung sinaktan nila ako, ni hindi ka man lang tumingin. Akala mo lang, na dapat kong tiisin. Asawa ko, hindi kita asawa.
3 taon na kaming nagdiborsyo. Ngayon, estranghero na lang tayo nakakilala. Asawa, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Bumalik ako ngayon para makipagkasama sa'yo. At sa anak ko, na magkasama kaming mabuhay ng maayos. Yung walang tahanan. At mga araw na nakalimutan na, ayaw ko nang maulit pa. Parusa, oyi. Kaya, 3 taon na ang lumipas. Pareho ka pa rin sa dati, makasarili. Jane, naniniwala ka sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Hindi, ayaw mo lang tanggapin. Zuye, ayaw ko nang makasama ka ulit. Natatakot akong isang araw, iiwan mo ako. Gaya ng pag-iwan mo sa nanay mo. Ayaw kong makilala ng anak ko ang ganitong ama. Asawa, ganyan sila sa'yo noon. Paano sila noon? Nakaapekto sa akin ay nakadepende sa sino. Nakadepende ito sa'yo. Okay, alam ng lahat noon na protektahan ang kanilang asawa. Pero ikaw, noon, ikaw sa akin ay para ngayon sa iyong ina. Talagang hindi ko kailanman pinatawad ang iyong ina. Hindi ko rin pinatawad ang iyong kapatid. Zuyi, mas hindi ka karapat-dapat sa pagpapatawad. Hindi kita mapapatawad sa buong buhay ko. Asawa, huwag mo akong tawaging asawa. Nakakainis. At huwag ka nang bumalik sa akin at sa anak natin. Para hindi makilala ng anak natin na ikaw ang ama. Hindi kailanman. Suan, hindi mo ito masabi ng basta-basta. Noong mga panahong iyon, ang korte ang nagbigay sa iyo ng bata. Ngunit ako ang ama. May karapatan din akong mag-alaga. Kung ayaw mong ipakita sa akin ang anak na babae, magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo ka na. Kung pipilitin mo ako ng husto, aalis ako kasama ang anak na babae. At hindi mo na kami mahahanap kailanman. Ano ba ang kailangan mong gawin para mapatawad mo ako? Ano bang gusto mo sa akin, babae? Kaya't kapag nakita kita ngayon, parang nakita ko ang sarili mo 3 taon na ang nakalipas. Wala ka talagang pagbabago. Anak. Alam ko dati, kami ni kapatid mo ang may kasalanan. Pero sa huli, kayo ay tunay na magkapatid. Hindi mo siya pwedeng hayaan na makulong. Ngayon mayaman ka na. Kailangan mong iligtas siya. Anay, bes ka pa rin. Aaminin kong bias ako. Nasa panig ako ng kapatid mo. Pinapabayaan ko ang kapatid mo. Alam ko na siya ay isang bastardo. Pamangkin, alam mo ba? Sa pagkakataong ito, nagkaroon ako ng stroke. Ang nag-alaga sa akin sa tabi ng kama ay ang iyong kapatid na walang tigil sa pag-aalaga. Sa kanyang likas na pagkatao, hindi siya masama. Binabati kita. Mayroon kang magandang anak. Hindi ako makikialam sa mga bagay niyo. Maliban na lang kung mapatawad kayo ni Smart. Si Xiaoyi. Ito ang utang niyo sa akin. Anak. Anak, huwag mong takutin si nanay. Ay naku, tulong. Tulong. Tulungan niyo ako. Anak, Sino ang hinahanap mo? Ikaw ba si Kankan? Bata, ang laki mo na. O ang lola mo? Inay. Bumalik na sa bahay, magpakabait. Lalong kamukha na niya ang tatay niya. Ate, nasabi ko na sa'yo. Tungkol kay Zoukai, hindi ko na kaya. Wala rin akong kakayahang kontrolin. Mas maganda kung hanapin mo na lang si anak mong si Zoe. Hindi ako pumunta dito para kay Zoukai. Bakit ka nga ba pumunta sa bahay namin? Zoe, malapit na siyang mamatay. Gusto kong samahan mo ako para makita siya. Okay lang ba? Ano bang nangyari kay Zoe? Stage 4 na ng liver cancer. Ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Sabihin mo na, alam kong galit ka sa kanya. Pero tingnan mo ang kalagayan niya. Sama ka na lang sa akin para makita siya, okay? Bakit? Hindi ko ba siya mapapatawad? Naglalaro kayo ng ganitong bagong trick. Akala niyo ba maniniwala pa ako? Totoo ang sinasabi ko. Hindi kita niloloko. Talagang hindi na siya makakabangon. At ano ngayon? Ano ang pakialam ko kung hindi siya makakabangon? Divorsyado na tayo, alam ko na. Alam ko. Divorsyado na kayo. Lahat ng nangyari noon ay kasalanan ko. Hindi ko na ituwid ang aking anak. Ikaw ang aking pinabayaan. Nakiusap ako sa'yo. Kailangan mong makita siya sa huli. Nil ako sa'yo. Tumayo ka muna. Alam ko. Noon, wala akong halaga bilang tao. Hindi ko dapat ginawa ito sa'yo. Kahit ano ang gawin mo sa akin.
Pero pakiusap sa'yo, kailangan mong makita siya. Sabi ng doktor, ilang araw na lang siya. Ate, tumayo ka na muna. Sasabihin kami ng maayos. Tumayo ka na, saka na natin pag-usapan. Huwag mag-alala, hindi ka namin iwan. Hindi na ako karapat dapat maging magulang niyo. Pakiusap, tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako, Kian. Okay lang ba si Suwan? Hindi niyo alam. Ngayon, ayaw niyang makipagkita sa sinuman. Araw-araw, paulit-ulit niyang sinasabi si Kian. Suwan, Kian. Parang totoo ang sinasabi niya. Hindi pinipilit ng tatay ng bata. Sa tingin ng tatay mo, dapat ka pa ring makipagkita sa kanya sa kabila ng lahat. Na, hindi ba't sinabi ng nanay na patawarin mo siya? Hindi naman ito para patawarin mo ang pamilya Zhu. Sana, pakiusap ko sa'yo. Tumingin ka na lang sa kanya. Tingnan mo siya sa huli. Talagang hindi ko kayang. Hayaan siyang umalis sa mundong ito na may ganitong malalim na panghihinayang. Sa susunod na buhay ko, gagawin kong baka at kabayo para sa'yo. Babayaran ko ang kabutihan mo. Pupunta na ako. Oh, salamat. Salamat. Pakisabi. Ang pagpunta ko sa kanya ay hindi nangangahulugang pinatawad ko siya, kundi sa tingin ko, dapat tapusin ang hidwaan na ito ng tuluyan. At para malaman ng aking anak na babae, kung anong klaseng ama siya noon. Kahit na, hindi siya kailanman tumupad sa kanyang tungkulin bilang ama. Dumating sina Stuart at Tanner. Sa wakas, maaari na akong magpatawad. Hindi ako nandito para magpatawad sa'yo. Kundi dahil wala na akong dahilan para. Sorry. Mabagal lang, hindi tayo nagmamadali. Mabagal na usapan. Wala na akong oras. Sa sandaling ito, wala akong awa sa puso ko. Wala ring kasiyahan. Parang nanonood lang ako ng paglisan at pagdating ng isang estranghero. Si Kankang ay ang iyong ama. Tawagin mo siyang Papa. Papa. May sarili na akong negosyo. May bagong buhay na ako. Ang anak na babae ay malusog at masigla. Sa pinakamahusay na paaralan ng mga bata siya nag-aaral. Makakapahinga ka na ng mapayapa. Nasabi ko na ang lahat ng kailangang sabihin. Pagkatapos mong mamatay, sa araw ng mga patay, ipapagawa ko sa anak kong babae na mag-alay para sa'yo. Suwan, maaari mo bang samahan siya ng kaunti pa? Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Pasensya na. Talagang alam kong nagkamali ako. Anak. Nanay, pasensya na. Nagkamali ang nanay mo. Yuha. Ito ang huling habilin ni Zoe. Katapos niyang bayaran ang 2 milyong yuan para sa kanyang kapatid. At magbigay ng 1 milyong yuan sa kanyang ina. Lahat ng natira ay para sa'yo. Kahit na siya ay pumanaw na. Ayaw ko nang makipag-ugnayan pa sa kanya. Kung ayaw mong tanggapin ang perang ito, paano mo ito haharapin? Pwede mong ideposito sa pangalan niya sa isang foundation para sa mga bata. Sige, ako na ang bahala dito. Lahat ay sa wakas natapos na. Ang hinaharap ay magiging maliwanag.